things are possible. Oh, believe me. Manatili tayong nakatayo para sa isang sandali ng pananalangin. Iukod natin ang ating mga ulo. Minamahal na Diyos, itinuturing po namin ito na isang dakilang pribilehiyo ngayong gabi na maparito sa okasyong ito upang dalhin ang isang buhay na Kristo sa isang naghihingalong sanlibutan at isang naghihingalong lahi. Hinihiling namin, Panginoon, na iyong pahiran ang aming mga salita at ang aming pagsusumikap, na hindi babalik ang mga ito sa iyo nang walang kabuluhan, kundi matupad nawa ng mga ito ang nilalayon na magampanan ng mga ito. Tulungan mo po ang bawat lalaki, babae, batang lalaki o batang babae dito ngayong gabi na nangangailangan. At Ama, alam namin na kaming lahat ay nangangailangan. At sa pag-alis namin ngayong gabi, maramdaman nawa namin sa aming mga puso, katulad ng sa mga nanggaling noon sa Emmaus, pagkatapos ng nanasaksihan noon ang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, na nagsasabi, hindi baga nag-aalab ang ating mga puso sa loob natin habang kinakausap niya tayo sa daan? Ipagkaloob mo po ito, Panginoon, iyong pagalingin ang mga may sakit at mga nahihirapan. Wala na nawang nanghihina sa amin pagkatapos ng gawain ngayong gabi. At higit sa lahat ng mga bagay, wala na nawa ni isang di mananampalataya pa, Panginoon. Manampalataya nawa silang lahat tungo sa buhay na walang hanggan, sapagkat iyon ang aming layunin sa pagsasama-sama rito. Hinihiling po namin ang mga pagpapalang ito sa karangalan ng kaharian ng Diyos, sa pangalan ni Yesus Kristo, ang anak ng Diyos. Amen. Makakaupo na kayo. Mainam ngayong gabi na makabalik dito at nakikita ko mayroon tayong ilan na nakatayo sa palibot at palagay ko ang mga telepono ay bukas na ngayon sa maraming iba't ibang siyudad sa buong bansa, sa San Francisco, Tucson, doon sa Silangan. At kami, sa pamamagitan ng telepono, ay ipinahahatid ang pagbati sa kanila. Narito kami sa auditorium ngayong gabi, at ang pinaka-auditorium ay punong-puno na, at ang mga pasilyo at sa palibot ng mga pader ay punong-puno ng mga nakakatayong tao. At sa pagkakaintindi natin ay bukas ng gabi, sisikapin naming mabuksan ang isa pang bahagi rito, papunta roon sa gym, at kumuha ng mas malaking auditorium para magkasya pa ang marahil ilang libo pang katao. Kaya inaasahan natin yon bukas ng gabi. Kung mapupuno ito ngayong gabi, ang unang gabi, naniniwala tayo na mas dadami pa bukas ng gabi. At nakikita ko na naglagay din sila ng mga karagdagang silya at lahat na ngayong gabi. Labis ang ating pag-asam. Una, sa pagparito ng Panginoong Yesus. Ang sumunod, sa kaligtasan sa mga naliligaw na tatanggap sa Kanya ngayong gabi at magiging handa para sa Kanyang pagparito kapag siya'y magpapakita na. Gusto kong mag-alay ng isang natatanging pagbati at malugod na pagtanggap sa lahat ng mabubuting taong ito na nasa entablado na sa pagkakaintindi ko ay marami sa kanila ay mga ministro. Mga ilang daan o higit pa na nakaupo sa entablado at tunay tayong nagpapasalamat na sila'y naririto. Sa inyong lahat ng mga tao, saan man kayo naroon, sa iba't ibang bahagi ng bansa. At sa pagkakaintindi ko'y, ang ilan ay narito mula pa sa ibayong dagat, ibang lupain. Kaya kami nagpapasalamat na nakaparito kayo upang masiyahan sa pakikisama sa amin, na inaasam nating ipagkakalob sa atin ng Diyos habang nasa pagtitipon na ito. Para bang simula noong maisip kong magbalik para sa ilang mga araw na ito ng pagtitipon, na ang mismong puso ko ay naalarma ng kakaiba ng isang masidhing pakiramdam na may bagay na napipintong maganap. Hindi ko alam sadyang kung ano yun, subalit umaasa ako na ito'y isang dakilang kapahayagan mula sa Diyos, na magiging maghahanda sa atin at gagawin tayong mas mabuting mga mamamayan ng Kanyang kaharian. Habang tayo'y lumalakad dito sa madilim na mundo ng kasalanan at kawalang pananampalataya. Ang lupang ito ngayong gabi, ang dakong ito mismo, ay nagtataglay ng isang mahalagang bagay sa akin. Simula noong malaman ko na itinayo nila itong auditorium ng paaralan dito, hinangad ko nang magdaos ng isang gawain sa lugar na ito. Lubos akong nagpapasalamat sa pamunuan ng paaralan at sa kanila na malugod na nagpaunlak sa atin dito.
dito mismo sa lugar na ito, sa mismong kung saang dako na kinatatayuan ng gusaling ito ngayong gabi, kung saan isang dakilang bagay ang nangyari, mga 30 taon na ang nakalilipas, mismong sa siyering lugar na ito. Ito'y walang anuman kundi isang talahiban noong panahong yun. At nakatira ako noon sa isang maliit na bahay, lampas lang dito, mga 200 yarda. Ako'y talagang nag-aalala noong panahong yun tungkol sa kaligtasan ng aking ama at ina, na parehong wala na sila ngayong gabi. At lalong-lalo na, noong panahong yun, nag-aalala ako sa aking tatay. Naaalala ko, natutulog ako noon sa balkonahe, mainit noon, panahon ng tag-araw. Nakasulat ito, palagay ko, sa maliit na aklat na tinatawag na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. O kaya'y doon iyon sa maliit na aklat na tinatawag na hindi ako naging suwail sa makalangit na pangitain. At habang nakahiga noon doon sa balkonahe, bigla akong nagising. At isang alalahanin ang dumating sa puso ko para sa kapakanan ng aking ama, na marami sa inyong mga tao rito sa bayan ay kilala ang tatay ko. Sa palagay ko'y isa siyang dakilang lalaki, bagamat isa siyang makasalanan, at ngunit may masamang bisyo siya, na sinikap kong makipaglaban sa bagay na iyon sa abot ng makakaya ko sa pagdaraan ng panahon. Yun ay ang paglalasing. At noong gabing iyon, siya'y naglalasing. At nagising ako na may masiting alalahanin sa aking puso para sa kanyang kapakanan. At suot ko lamang ang aking damit pang tulog. Mabilis kong isinuot ang aking pantalon, naiwang nakasuot ang kamiseta kong pangtulog. Nagpagala-gala ako sa buong talahibang ito, mga kung saan lang ito nakatayo ngayon. At ako'y lumuhod para ipanalangin ng aking tatay. At habang ako'y nananalangin at hinihiling sa Diyos na iligtas siya, at na huwag siyang hayaang mamatay na isang makasalanan, na mahal ko siya. At habang ako'y nasa pananalangin, tumayo ako upang tumingin doon sa silangan mula rito. At nagkaroon ng isang pangitain. At nakatayo sa bandang itaas ko lang, marami sa inyo ang nakakaalam na ng pangitain yun ay ang Panginoong Yesus. Ngayon, hindi ako maramdamin sa mga guni-guni sa pagkakaalam ko. Ngunit ang mga pangitain ay tunay. At naroong nakatayo ang Panginoong Yesus, ang unang pagkakataon na nakita ko siya sa ganong uri ng pangitain. Siya'y mga siguro 10 talampakan sa may uluhan ko. Nakatayo sa gitna ng ere, napahakbang ang isang paa. Nakasuot siya ng isang puting kasuotan, may lamoy-moy paikot sa gilid niyon. Mayroon siyang buhok na hanggang sa kanyang mga balikat. Siya'y mukhang nasa isang lalaki na gaya ng kung ano ang sinabi ng Biblia tungkol sa kanya, mga 30. Ngunit isang maliit na payat na lalaki, napakaliit, para bang hindi siya tumitimbang ng hihigit sa 130 libra. At tumingin ako at naisip ko na may isang bagay yata na baka nagkakamali lang ako. Kaya ako, kinuskus ko ang aking mga mata at tumingala muli. At nakatayo siya ng medyo patagilid, ang mukha niya na para bang mula sa tagiliran. At ang itsura ng kanyang mukha, na nun pa'y palagi ko nang nakikita sa mga pangitain, ay katulad ng ipininta ni Hoffman na ulo ni Kristo sa edad na 30. Yun ang dahilan kaya meron ako niyon sa bahay ko sa aking mga inililimbag na babasahin. Saan ko man mailalagay yun, dahil ganoon ang itsura niyon, halos ganoon, lamang medyo maliit siya. At habang nakatingala ako sa kanya, naisip ko, tiyak na hindi ako nakatingin sa Panginoon ko na nakatayo roon at ako'y para bang masasabi kong nakaganitong posisyon. At marahil, mismong nasa kung saan itong sa may kinalalagyan itong pulpito ngayon. Sa isang dako, dito mismo iyon sa kapaligiran na ito nakapaloob, na may sukat na saklaw ng kinatatayuan ko, sa pinakamalapit na tantya ko ay nasa 40 o 50 yarda sa isang dako sa paligid ng lugar na ito rito nitong pabilog. At tumingala ako at siya'y nakatayo roon. At kinagat ko ang aking daliri para malaman kung tulog ba ako. Alam niyo na kung papaano ninyo, sadyang para bang hindi pwedeng maging ganoon. At bata pa lang ako sa Panginoon noon, mga 6 na buwan na akong nangangaral. Kinagat ko ang aking daliri. Kinuha ko yung talahib at binali iyon at marami sa inyo ng mga taong nakatira sa lalawigan ay alam kung ano yung maliit na pantinga ang itsura nun na nasa mga talahib. Nagsimula akong ngumuya niyon at sabi ko, ito, hindi maaari. Ako'y nananaginip. Hayon ang aking tahanan. Naroon si tatay, si nanay, at ang mga bata roon. Hayon ang lumang lawa ng ladrilyong bahay na dating nakatayo rito, kung saan ako nanghuhuli dati ng mga pato,
na mga 200 yarda lang ang layo mula rito. At heto akong nakatayo sa bukid, tiyak na gano'n na nga ito. Sumipa ako sa lupa, medyo ipinadyak ang aking paa, at niyog-yog ang aking ulo, at pinagkiskis at pinagpisil-pisil ang aking mga kamay. Tumingala muli, tumingin sa malayo, tumingin muli, at naroon nga siya, nakatayo roon. At nagsimulang umihip ang hangin, at nakita ko na hinahangin ang talahiban. At noong nagsimula ng umihip, ang kanyang kasuotan ay hinangin din kasabay nito. Katulad ng mga damit na nakasabit sa sampayan, nagsimula iyon na napalipad-liparin ng hangin. Siya'y nakatayo roon, pinagmasdan ko iyon. At sa loob-loob ko, kung makikita ko lang sana ang kanyang mukha. At nakatingin siya sa silangan. Sa gawing ito mismo, pinagmamasdan niya iyon ng husto. At umusog ako para humakbang upang makita ko ng malapitan ang kanyang mukha. At hindi ko pa rin siya makita ng husto. Nakahalukip siya. Medyo nakatago kung saan ako nakatayo. Muli akong umikot at nilinaw ko ang aking lalamunan para bang ganito. Na ganito. Para alamin kung makukuha ko ang kanyang pansin. Ngunit hindi siya kumilos. Pagkatapos naisip ko, marahil ay tatawagin ko na lang siya. Noong sinabi ko, Jesus, ay lumingon siya. At nung tingnan niya ako, inilahad lang niya ang kanyang mga kamay palabas. Yun lang ang naaalala ko dahil mga malapit ng magbukang liwayway. Nakahiga ako mismo rito sa isang dako sa kinaroroonan ng lugar na ito ngayon, sa bukid. Basang-basa sa mga luha ang kamiseta kong pangtulog kung saan ako'y matagal nang umiiyak at nawalan ako ng malay. Ang kanyang mukha ay may mga katangian na walang pintor na makakayang iguhit o ipinta iyon. Hindi nila kayang gawin iyon. Siya'y tila ba isang lalaking kung titingnan mo siya, gusto niyang umiyak sa habag at irerespeto mong may pagpipitagan. At gayon may sapat siyang kapangyarihan na kung magsasalita ay mababaliktad nito ang sanlibutan. At ang mga katangiang iyon ay hindi kailanman maipipinta ng isang pintor. At hindi ko alam hanggang sa araw na ito kung ano ang ibig sabihin yun. Ngunit narito ako ngayong gabi pagkatapos ng 30 taon. Nakatayo sa isang auditorium na inihandog ngayon sa paglilingkod para sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ako, na isa lamang noon, isang karaniwang kasapi. Lang talaga, isang lokal na elder sa Iglesyang Baptist dito, na si Roy Davis ang pastor noong panahong yun. At ngayon ay nakatayo ako dito na punong-puno ang lugar na ito, mismo sa sharing lugar, kasama ang nasa aking pananaw ay ang mga binili ng dugo ni Jesus Kristo mismo na nasa aking mga kamay upang ihatid itong 4 na araw na mensahe ng Panginoon. Mga 6 na buwan lang pagkatapos niyon, ginanap ko ang unang pagbabautismo ko rito sa ilog, noong bumaba ang liwanag dito mismo sa Spring Street. Gusto marahil ng marami sa inyo na mga tao na pumaroon at tingnan yon. Sa Spring Street at tubig mismo sa tabi ng ilog. At doon unang nagpakita sa publiko ang anghel ng Panginoon. At sa ganap na 2:00, isang hapon, at isang tinig ang nagmula roon, sabi, kung papaanong isinugo si Juan Bautista upang maihanda ang unang pagparito ni Kristo, ang iyong mensahe ay ihahanda ang ikalawang pagparito. Ito ay 30 taon na ang nakalipas, at heto pa rin ako ngayong gabi. Ipinapahayag ang mensaheng iyon. At inikot na nito ang buong mundo. At ako'y nagagalak na makabalik sa sarili kong bayan ngayong gabi upang pumatawan dito sa Panginoong Yesus Kristo, na iniibig ko pa rin ng buong puso ko. Bawat araw ay mas lalo pa siyang nagiging magiliw kaysa sa nakalipas na araw. Hindi ako nagbago ni isa mang katiting sa aking doktrina. Ang unang bagay na inumpisahan ko ay pinaniniwalaan ko pa rin ang siya ring bagay ngayong gabi. Siya ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngayon ay meron akong isang mensahe na pananagutan ko. Noong unang nag-umpisa ang mensahe, ito'y siyempre, lahat nananalangin noon para sa mga may sakit, dakilang mga tanda, mga kababalagan at mga himala. Yun ay nagsimula lalo na sa mga taga-Pentecostal. Isang pangkalahatang revival ng mga kampanyang ukol sa pagpapagaling na lumaganap sa mundo. Sa loob ng 15 ganap na mga taon ay nagkaroon ng mga revival sa bawat burol, palagay ko. Nag-aalab ng mga apoy ng revival. Tunay nga na milyon-milyon ang tumanggap kay Kristo bilang kanilang tagapagligtas sa pamamagitan ng iisang atas na iyon. Iyon ay nagbigay inspirasyon mula roon kay Oral Roberts at sa mga iba pa, at nagpatuloy habang ito'y lumilibot. Pagkatapos, ang Iglesyang Pentecostal ay nakahandusay na sa ganap na paghina nito katulad noon.
Ang aking layunin at hangarin ngayong gabi ay para gisingin ang iglesyang iyon na muli tungo sa nalalapit na pagparito ng Panginoong Yesus. Kailangan ko itong sawayin. Kailangan kong sawayin ang kasalanan sa anumang uri niyon. Hindi ko ipinapatungkol iyon sa denominasyon ni numan. Meron akong mensahe. Ngayon, mahirap makapasok sa isang iglesia para itaguyod ka. Katulad lamang noon sa ating Panginoong Yesus, pagkat siya iyon, hindi ako. Ngunit kung papaanong nangaral siya noong una at nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng mga patay at nilinis ang mga may ketong at nagpalayas ng mga demonyo. Ninais siya ng lahat, ngunit may dumarating na panahon kung saan may isang mensahe na palaging sumusunod sa bawat tanda dahil may tinig ang tanda na iyon. Subalit nang maupo siya isang araw at nagsabi, "Ako at ang aking Ama ay iisa," higit na yon sa kanilang makakayanan. Yun ay gayon din ng kanyang sabihin, "Maliban na kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, ay wala kayong buhay sa inyo." Papaano? Aba, ang mga doktor at ang marurunong na mga tao marahil ay magsisipagsabing, isang taong vampira ang lalaking ito, na sinisikap na pakanin kayo ng kanyang laman at painumin ang kanyang dugo. Hindi niya kailanman ipinaliwanag yun. Sinabi lang niya. At ngayong gabi ay maaaring makarinig kayo ng mga bagay-bagay at sa pagpapatuloy ng pagtitipon na basta nabanggit lang. Maaaring hindi namin may paliwanag yun, ngunit tandaan nyo, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sinasampalatayanan natin yun. Ngayon, wala na tayong panahon pa upang makapag-usap ng gusto dahil may takdang oras tayo para magsimula rito at takdang oras para lumabas. At gusto nating igalang ang pamunuan ng paaralan na nagtakda ng mga oras na ito para sa atin at gagawin natin ang lahat ng makakaya natin upang igalang sila. Tandaan, sa anumang oras na gustong lumapit ng isang makasalanan kay Kristo, ang kailangan mo lang na gawin ay lumapit mismo, maging ako man ay nangangaral, umaawit, anuman iyon, at ibigay mo ang iyong buhay kay Kristo kaagad-agad, tumayo sa iyong kinauupuan. Iyon ang ipinarito namin, ang matulungan namin kayo. Gusto kong kausapin sina kapatid na Vale, kapatid na Robert Borders, at ang mga kapatid dito. Kung iniisip ko kung hindi kaya nila magagawang magsagawa sa iglesia sa hapon o sa isang umaga o kung anuman, nang gawaing pagtuturo para sa mga naghahangad ng bautismo ng banal na espiritu. Ayos lang ba yon? Kayong mga kapatid, si kapatid na Neville at lahat kayo ay pwedeng pumunta roon at si kapatid na Caps. Kung may sino man na gustong maturuan sa pagkakaroon ng bautismo ng banal na espiritu, bakit hindi kayo pumunta sa tabernakulo? Ano ba ang pinakamainam? Sa umaga o sa hapon? Umaga, mga alas 10. Mga alas 10 ng umaga. Kung may katanungan kayo tungkol sa doktrina, kung may tanong kayo tungkol sa mensahe, kung gusto ninyong hindi pa kayo naalalayan ng personal, kung gusto ninyong may panalangin o anumang bagay na gusto ninyong malaman sa mga ganong uri, bakit hindi kayo sumaglit roon ng alas 10 ng umaga at makipagkita sa mga taong ito? May isa o higit pa sa kanila ang paroroon upang magturo, upang manalangin para sa mga may sakit, upang sumagot ng mga tanong. Parang katulad lang ng mga tauhan ng isang tanggapan. Bueno, siya, lapitan niyo lang sila at sila'y magagalak na tumulong sa inyo sa anumang paraan na magagawa nila. Ngayon, bago lamang tayo tumungo sa salita, gusto nating lumapit sa may akda ng salita muli. Maaaring kumakain kayo ng labis. Maaaring umiinom kayo ng labis. Maaaring tumatawa kayo ng labis. Maaaring naglalakad kayo ng labis. Ngunit hindi kayo makapananalangin ng labis. Ibig ko sana na manalangin ang mga tao sa bawat dako na itinataas ang mga banal na kamay ng walang pag-alinlangan o galit. Tayo manalangin. Minamahal na Jesus, may akda ng salita ng buhay at ikaw ang salita na iyon. Taimtim kami ngayong lumalapit sa iyo pagkatapos ng pagpapaliwanag tungkol sa naturang pangitain. Na, Diyos, pinatototohanan mo po ako na iyon ay totoo. Panginoong Yesus, idinadalangin ko na iyong papahiran ang mga salita ngayong gabi sa pakinig ng bawat tenga na nasa ilalim ng makalangit na tunog. At kung mayroon mang ilan dito o nakikinig sa buong bansa, kung hindi pa sila handa at nakapaghanda sa oras na ito upang harapin ang hamon ng panahong ito, ang mensahe mula sa Diyos, upang magsisi at upang maging handa, sapagkat papalapit na ang kaharian ng Diyos. Dalangin namin na maging gayon nga ngayong gabi sa kanila na kanilang makatagpo ang hamon ng oras na ito.
O Diyos, ako po'y dumadalangin ng tulong, nalalaman ang responsibilidad at kung ano ang kahulugan nito, at kung ano ang dapat kong panagutan sa araw ng paghatol. Sa lahat ng sinasabi ko rito at sa iba pang dako, tulungan mo po akong maging tunay na matapat, Panginoon, sa lahat ng aking ginagawa o sinasabi sa iyong salita, nang sa gayon ay mamunga ito, sapagkat katulad ng iyong iniatas, ang salitang ito ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi pagbulay-bulayan ito araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat sa kautusan. At kung magkagayon, iyong pagiginhawahin ang iyong mga lakad. At kung magkagayon, ikay magkakaroon ng mabuting tagumpay. Hindi ba kita inutusan? Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Panginoong Yesus, gawin mo po iyon ngayong gabi. Dalangin namin sa pangalan ni Yesus. Amen. Biyernes at Sabado, simula alas 10 hanggang alas 12, doon sa Tabernakulo, sa 8 at Penn Street, ay magkakaroon ng mga pagtuturo, mga sagot sa doktrina, pananalangin para sa mga may sakit at iba pa. Pumaroon kayo mismo kung meron kayong anumang tanong, anumang bagay na kailangan ninyo. May mga kalalakihan doon na mga ngasiwa rito, pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayon, para sa pagbubukas na gawain na ito ngayong gabi, wala akong magagawang anuman, kundi buksan na ito kagad sa ating mensahe. Iyan ang ating ipinarito. At ngayon, yan din ang binalikan ko. At sa linggo ng umaga, kung kalooban ng Panginoon, ay gusto kong harapin yung malaking hamon ng panahon tungkol sa pag-aasawa at diborsyo. Ngayon, sa mga taga-Galasya, 4:27, gusto kong basahin ang mga salitang ito, 4:27 hanggang 31, lahat ng nakapaloob. Sapagkat nasusulat, magsaya ka, o baog na hindi nanganganak, magbiglang umawit at humiyaw ka, ikaw na hindi nagdaramdam sa panganganak, sapagkat higit pa ang mga anak ng pinabayaan kaysa mga anak ng mayroong asawa. Ngayon, tayong mga kapatid, tulad ni Isaac, ay mga anak sa pangako. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so is it now. Datapwat, kung papaanong yaong ipinanganak ayon sa laman ay nag-usig sa ipinanganak ayon sa Espiritu, ay gayon din naman ito ngayon. Gayon man, ano ang sinasabi ng kasulatan? Palayasin ang aliping babae at ang kanyang anak, sapagkat hindi magmamana ang anak ng babaeng alipin na kasama ng anak ng babaeng malaya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo mga anak ng babaeng alipin, kundi ng babaeng malaya. Ang Panginoon ay magdagdag nawa ng kanyang pagpapala sa pagbasa ng kanyang salita. Ngayon, naniniwala ako rito na kumukuha ako ng isang paksang tulad nito na talagang kakaiba, di pangkaraniwan. Ngunit kung minsay nasusumpungan natin ang Diyos sa mga kakaibang di pangkaraniwang mga oras, di pangkaraniwang mga paraan, di pangkaraniwang mga bagay. Dahil sa ang Diyos ay di pangkaraniwan at yung mga tunay na naglilingkod sa Kanya mula sa kanilang puso ay naglilingkod sa Kanya sa isang di pangkaraniwang kaparaanan sa mga bagay o sa mga kaparaanan ng sanlibutan. Ang paksang ito ay tinatawag na ang binhi ay hindi kasamang tagapagmana ang talukap. Si Pablo rito ay nangungusap tungkol sa literal na binhi na dalawang anak ni Abraham. Si Pablo, sa kagalakan, ay inilalagay ang kanyang sarili sa posisyon ng kapanganakan sa pamamagitan ng malayong babae. Ngayon, alam natin na may dalawang anak si Abraham sa dalawang magkaibang babae. Pinangakuan siya ng Diyos kay Sarah. Sa pamamagitan ni Sarah pala na may isisilang na isang anak na lalaki. At sa pamamagitan ng anak na ito ay pagpapalain ang sanlibutan. Ang lahat ng mga bansa ay mapagpapala sa anak na ito. At iyon ay karaniwang pinaniniwalaan lalong-lalo na ng mga Hudyo, na iyon ay si Isaac. Ngunit hindi. Ang ipinangakong anak na iyon ni Abraham ay si Jesus. At siya ay mula sa maharlikang binhing pangako kay Abraham. Ngunit sa pagkakaroon ni Abraham ng dalawang anak na lalaki, ang isa sa pamamagitan ni Hagar, na alila ng kanyang asawa, isang kaibig-ibig na magandang alila na taga-Ehipto na kinuha ni Abraham doon sa Ehipto para sa kanyang asawa
upang maging kanyang alila ng kanyang asawa. At si Sarah, sa pag-iisip na hindi makakayang tuparin ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako, sinabihan niya si Abraham na kunin si Hagar, ang kanyang alila, at gawing asawa ito, na iyon, ang pag-aasawa ng marami ay legal noong mga panahong iyon. At upang maisilang ang naturang anak, at sa ganung paraan daw iyon, linano ng Diyos, na magkakaroon si Sarah ng anak sa pamamagitan lamang ni Hagar. Ngunit napag-alaman natin na hindi iyon ganoon. Ngayon, ating nauunawaan din na ang Diyos ay nagiging sakdal sa tatlo. Ngayon, ang Diyos ay nagiging sakdal sa tatlo. Ang biyaya ay 5, ang 7 ay kaganapan, katulad ng sanlibutan. Ang Diyos ay nagiging sakdal sa Ama, Anak, Banal na Espiritu. Iyon ang kasakdalan ng pagka-Diyos. Lahat sa iisa lamang na Diyos sa tatlong kahayagan ng tatlong katangian ng isang opisina o tatlong opisina ng iisang pagka-Diyos. Ngayon, mayroon ding tatlo sa kasakdalan sa mga hakbang ng biyaya para sa iglesia. Ang pag-aaring ganap, pagpapabanal, bautismo ng banal na Espiritu. Iyon ang bumubuo sa bagong kapanganakan. Katulad ng ang isang natural na kapanganakan ay itinitipo nito na ang isang babae na nagsisilang ng isang sanggol, ang unang lumalabas ay tubig, dugo, at pagkatapos ay buhay. Ang sabi ng Biblia sa unang Juan 5:7 o 7:5 sa palagay ko yon, na nagsabi, may tatlong nagpapatotoo sa langit, ang Ama, ang Salita na siyang anak, at ang Banal na Espiritu. Ang tatlong ito ay iisa. May tatlong nagpapatotoo sa lupa, ang salita, ang tubig, dugo, at espiritu. Tubig, dugo, at espiritu. Ang tatlong ito ay nagkakaisa. Ngayon, ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu ay iisa. Hindi mapapasa iyo ang Ama na wala ang Anak. Hindi mapapasa iyo ang Anak na wala sa iyo ang Banal na Espiritu. Ngunit maaari kang maaring ganap ng hindi pinapapaging banal. Maaari kang mapaging banal ng hindi napupuspos ng banal na Espiritu. Napatunayan na natin yan ayon sa kalikasan. Ngayon, at marami sa inyong marahil, maaaring kakaiba ako sa inyo. At ako, wala akong pinag-aralan, tiyak kong naunawaan nyo na. Ngunit nagtuturo ako sa mga pagtitipo kung papaanong ang natural ay tumitipo sa espiritual. Ngayon, nakita natin na may tatlo sa kasakdalan. Ang Diyos ay nagiging sakdal sa tatlo. Ngayon, at iyon ay sa kasakdalan ng binhi ni Abraham ay sina Ismael, Isaac, Jesus. Si Ismael na nagmula sa babaeng alipin, si Isaac na nagmula naman sa babaeng malaya, at pareho silang sa pamamagitan ng pagtatalik. Ngunit si Kristo Jesus ay nagmula sa birhen, walang pagtatalik. Dito ang binhi, isang binhi, hindi mga binhi, kundi isang binhi. Itong mga iba pa ay hindi binhi ni Abraham, dahil ang binhi ni Abraham ay ang kanyang binhi ng pananampalataya na tinutukoy ng Diyos, hindi ang kanyang natural na binhi. Dahil pagkatapos na mamatay ni Sarah, nag-asawa ng panibago si Abraham at nagkaanak ng 7 lalaki bukod pa sa mga babae. Kaya hindi iyon ng mga binhi ni Abraham. Iyon ay binhi ni Abraham, isa lang. At iyon ang binhi ng pananampalataya ni Abraham, na tumutukoy sa maharlikang binhi na darating sa pamamagitan ng pananampalataya ni Abraham. Hindi sa natural na buhay ni Abraham, kundi sa espiritual na buhay ni Abraham, na itinuring ang lahat ng salungat na bagay sa salita ng Diyos at tinawag iyon na tila hindi gayon. At nanampalataya sa Diyos, laban sa pag-asa, ay nanampalataya sa pag-asa. Iyon ang tunay na binhi na tinutukoy natin. Dito'y ipinapakita sa atin ang isang larawan. Nagsimula ang binhi ng pangako, nagsimula sa bahagyang pinag-alinlanganan. Pag-aalinlangan sa orihinal na pangako. Tingnan nyo kung paano ito nagsimula ng mababa sa pag-aalinlangan sa orihinal na pangako. Nangako ang Diyos kay Abraham na sa pamamagitan ni Sarah ay magkakaanak siya ng batang ito. Ngunit ngayon, masdan, dumating ang unang binhi ni Abraham sa pamamagitan ng babaeng alipin dahil sa pag-aalinlangan ni Sarah na ito'y mangyayari. Dahil sa matanda na siya at lampas na sa edad ng panganganak.
Ngayon, ganoon nagpapasimula ang iglesia. Ganoon ito laging nagsisimula. Magsisimula ka sa pinakaibaba. Hindi ka magsisimula mula sa itaas. Ang isang taong nagsisikap na umakyat sa isang hagdanan, susubukang umakyat muna sa itaas. Bababalian siya ng leeg. Kailangan mong magsimula at magtayo mula roon. At dito'y nakita natin ang pasimula ng pangako ng Diyos na nahayag sa pamamagitan ng bahagyang pinag-alinlanganan na nagambalang programa ng Diyos. Ganoon din nagsimula ang kasalanan sa halamanan ng Eden. Ganoon nagsimula ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Noong ang isang salita ng Diyos ay napamali ng pagkaintindi o pinag-alinlanganan. Hindi mo pwedeng pag-alinlanganan o ilagay sa maling lugar ang isang salita ng Diyos. Yan ay ganito ang sabi ng Panginoon. Pagkat ang bawat salita ay maging gayon nga. At si Sarah rito, maging kung kanino ang pangako. Si Sarah bilang isang babae na isang tumitipo sa iglesia ay nag-alinlangan sa orihinal na programa ng ipinangakong salita ng Diyos. At nagsabi, "Ikaw, Abraham, aking asawa, kunin mo para sa iyo ang magandang babaeng alila na ito, at kasamahin mo siya, at maging asawa ka sa kanya. At ibibigay ng Diyos ang pangakong binhing iyon sa pamamagitan niya, at kukunin ko ang bata." Kita nyo? Nilaktawan lang ang isang kalit-liitan nito, ay nabago na ang buong programa. Sa makatuwid, kailangan nating ituring ang bawat salita ng Diyos bilang ganito ang sabi ng Panginoon. Ang bawat salita ng Diyos ay totoo. Dito'y nagsimula noon ang binhi sa isang pangako na bahagyang pinagdudahan. Si Isaac bilang siyang binhi ng malaya at pinangakuang babae ay ipinanganak ang katulad ng ipinapaliwanag ni Pablo rito sa Galacia. Isinilang sa kanya ang natural na ipinangakong binhi at ipinagpatuloy pa niyang sinabi rito na ang mga anak ng babaeng alipin ay hindi maaaring maging kasamang tagapagmana ng mga anak ng babaeng malaya, sapagkat sila'y dalawang magkaibang mga kategorya. At totoo yun, ang di mananampalataya ay hindi maaaring maging tagapagmana kasama ng mananampalataya. Walang paraan man lang talaga. Nariyan ang problema ngayon. Hindi nyo mapaniniwala ang isang makadenominasyong manok kasama ng isang agila. Talagang hindi nyo iyon magagawa. Diyan ang gagaling ang problema. Kailangan ninyong sampalatayanan ang bawat salita ng Diyos. Sadyang hindi kayo magkasamang tagapagmana, ni di rin kayo sasama rito. Hindi nyo magagawa iyon. Tiyak na kayo isang agila o isang manok. Hindi ito magmamanang kasama si Ismael, ang binhi ng aliping babae dahil sa pag-alinlangan. Pinag-alinlanganan ni Sarah ang salita ng Diyos na kayang tuparin ng Diyos yun. Pansinin niyo si Abraham, kita niyo na kung ano ang ipinupundasyan ko para sa linggo ng umaga. Hindi iyon pinag-alinlanganan ni Abraham. Pinag-alinlanganan iyon ni Sarah. Siya ang nag-alinlangan. Hindi si Adan ang nag-alinlangan. Si Eva ang nag-alinlangan. Kaya nga, kung gayon, higit pa ang malalaman natin tungkol diyan sa pagtalakay natin dito sa linggo ng umaga. Ni ang espiritual din naman ang natural ay magiging tagapagmana kasama ng espiritual. Kung paanong hindi pwedeng maging tagapagmana ang mga anak ni Ismael kasama ng mga anak ni Isaac. At kung paanong ang karnal ay hindi pwedeng maging tagapagmana kasama ng espiritual. Iglesyang natural, iglesyang espiritual. May isang iglesyang natural na itinitipo nitong mga babae rito. At may isang iglesyang espiritual din naman. Kung kaya, ang iglesyang natural at ang iglesyang espiritual ay hindi maaaring magkasamang tagapagmana. Ang mga iyon ay dalawang magkaiba't magkahiwalay na panahon. Dalawang magkaiba't magkahiwalay na mga tao sa ilalim ng magkaiba't magkahiwalay na mga tipan. Kaya nga iba ang pag-agaw at ito'y magiging para lamang sa maharlikang binhi ni Abraham. Hindi ito maaaring dumating sa pamamagitan ng natural na karnal na binhi ng iglesia. Kinakailangan na ito ay ang maharlikang binhi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham, ang maharlikang binhi. Kaya nga, kailangang mauna ang pag-agaw, sapagkat alalahanin nyo, tayong mga nabubuhay at natitira ay hindi makahahadlang mauuna sa mga natutulog. Sapagkat ang trumpeta ng Diyos ay tutunog, ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. Tayong nabubuhay at natitira ay aagawin kasama nila sama-sama
at sasalubungin ang Panginoon sa papawirin. Pansinin niyo, at muli ay nasusulat, at ang mga iba sa mga patay ay hindi nabuhay sa loob ng 1,000 taon. Sa makatuwid doon ay hindi sila magkasamang tagapagmana, hindi sila makaparoroon sa pag-agaw na magkasama. Tiyak na may isang iglesyang natural at iglesyang espiritual, isang iglesyang karnal, isang iglesyang espiritual. Kung ganoon, kita nyo, dito ay wala nang paghatol pa sa maharlikang espiritual na itinalagang binhi ni Abraham, sapagkat sila'y itinalaga na sa buhay na walang hanggan. Tinanggap nila ang inilaang handog ng Diyos, at ang handog na iyon na si Kristo ang salita. At ngayon nga'y wala nang anumang hatol. San Juan 5:24, kung kailangan nyo yung kasulatan. Ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, mga taga-Roma 8:1, na hindi lumalakad ayon sa laman, kundi sa Espiritu, sa mga taga-Roma 5:24. Siya na dumirinig ng aking salita. Yung salita roon ay nakauunawa. Sino mang lasenggo, kung ano pa mang iba, ay makakapakinig nito at lalayo. Ngunit siya na dumirinig ng aking salita, nakauunawa ng aking salita, at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi na paroroon sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Siya nga po, siya na pinagpahayagan nitong dakilang hiwaga ng Diyos ay nauunawaan kung paanong ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin. Kung paanong siya at ang Ama ay iisa. Kung paanong ang mga dakilang hiwaga ng pagsasakatuparan ng Diyos sa paglalagay at pagdadala ng Kanyang sarili na nahayag sa panahon ng sangkatauhan at sa lahi ng mga tao at nakasama ng mga tao upang maihayag niya ang Kanyang salita sa panahon sa pagsikat ng araw sa silangan at upang gawin ang ganun ding bagay kung paanong lumulubog ang araw sa kanluran upang maihayag ang Kanyang sarili sa isang nobyang iglesia. Ang salita na nahayag, kita nyo, ito'y mangyayari din. Ang siyang nakauunawa, iyon ay ang malaman. Ipinahayag iyon sa kanya. Niyaong nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na paroroon sa paghatol, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang natural na binhi ay isang tagapagdala lamang ng espiritual. Ang binhi, katulad ng tangkay, uhay at talukap. Natalakay na natin iyan dati sa ibang mensahe. Ngunit gusto kong tunghayan ng konti rito o balikan muli ito sa ilang sandali lang. Ngayon dito'y may 3 yugto ang binhi na ipinapakita sa atin ang tunay na larawan. Ang 3 yugto ng natural na binhi sa lupa. Katulad ng itinanim ang binhi, maglalabas ng isang tangkay. Uusbong mula rito ang maliliit na dahon, pagkatapos ay ang uhay, pagkatapos ay kakapit doon ang pollen, at pagkatapos ay ang talukap, at pagkatapos ay ang binhi na muli. Pagmasdan nyo ang mga yugtong ito nitong perpektong talinghaga rito, at kung paano iyon natutupad ng eksakto sa pagtitipo, pagkat ang Diyos ang may akda ng buong kalikasan. Kung kaya hindi maaaring pumalya ang kalikasan, kung paanong ang Diyos ay hindi pumapalya. Dahil siya yaong nagsaayos ng naturang bagay sa kinalalagyan nito para mapagmasdan natin at maintindihan. Pansinin niyo si Hagar, ang tangkay, na siyang unang pasimula ng pagtubo ng binhi. Ngayon, walang pagkakahawig iyon na anuman sa binhi. Iyon ang tangkay, dahil isa siyang babaeng alipin, na wala sa pangako man lang, walang kaugnayan sa salita. Isang tagapagdala lamang ng binhi. Pansinin niyo, si Sarah, ang uhay na taglayang pollen. Ang bansang iyon ng mga Hudyo ay naitayo mula sa kanya. Nagmula, lumabas kay Sarah, ipinanganak si Isaac. Sa pamamagitan ni Isaac ay ipinanganak si Jacob. Kay Jacob ay ipinanganak ang mga patriarka. At sa pamamagitan ng mga patriarka ay lumabas ang isang bansa. Si Maria, ang pananampalataya ng birhen, ay naglabas ng tunay na espiritual na binhing salita na nagkatawang tao. Kita nyo? Ang 3 babae na nagdala nitong binhi. Ang isa sa kanila, sa katunayan, ay isang pangangalunya sa ilalim ng pag-aasawa ng marami. Ang ikalawa ay isang babaeng malaya, at ang ikatlo ay walang anumang naging ugnayang sexual, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya ay sinampalatayanan niya ang salita ng Diyos. Si Hagar, si Sarah, sina Hagar at Sarah pareho
ay sa pagtatalik. Ngunit si Maria ay birhen sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ipinangakong salita ng Diyos. Siya nga, ang tangkay, si Hagar, dalawang asawang babae, ay nag-alinlangan sa pangako. Ngunit masdan nyo kung ano ang ibinunga nun. Nang si Hagar ang pangalawang asawa ni Abraham, na isa lamang ganap na asawang lingkod, ngunit siya'y nanganak ng isang lalaki. Ngunit anong klaseng lalaki siya? Ang sabi ng Biblia ay isa siyang mabangis na lalaki. Siya'y nabuhay sa kanyang palaso at walang taong makalulupig sa kanya. Siya'y di mapapasunod, di mapagbabalik loob, di magbabagong buhay. Hindi siya mapapasunod. Isa siyang mabangis na lalaki, sapagkat siya'y mula sa pagkasalungat sa salita ng Diyos. At anumang salungat, sinumang mga ngaral, sinumang miyembro ng iglesia, anumang iglesia, na salungat sa salita ng Diyos, ay magbubunga ng isang mabangis, mapangalunyang kampo ng makasanlibutang Hollywood. At hindi siya makapananatili sa dalisay na salita ng Diyos dahil hindi ito isinama sa pangako. Hindi. Si Sarah, ang tunay na asawa ng pagkapangako, bilang siyang uhay, ay nanganak ng isang maamong lalaki. Ang ibinunga ay lumabas ang isang pangakong bansa na naglingkod sa Diyos. Ngunit si Maria, sa walang anumang pagtatalik, kundi sumampalataya sa pangakong salita, noong isa pa siyang birhen na hindi pa nagagalaw ng lalaki. At kinatagpo siya ng anghel ng Panginoon na nagsabing, "Magalak ka, Maria, mapalad ka sa lahat ng mga babae, sapagkat ang Diyos ay sumasayo." At sabi niya, papaano mangyayari ang mga bagay na ito? Kanyang sabi ng anghel, "Lililiman ka ng banal na espiritu." Hindi pa ito kailanman nangyari sa lahat ng kapanahunan, ngunit sinampalatayanan ni Maria ang Diyos. At sabi niya, narito ang alipin ng Panginoon. Sinampalatayanan niya ang salita. Papaano siya magkakaroon nito? Alam niya na si Hagar ay nagkaroon ng sanggol sa pamamagitan ng sexual na pagnanasa kasama ni Abraham. At si Sarah ay nagkaroon ng sanggol sa pamamagitan ng sexual na pagnanasa kasama ni Abraham, na mga anak ng pangako, ang aliping babae at ang malayang babae. Ngunit dito'y hiniling sa kanya na sumampalataya. Yun ay isang kontribusyon sa pananampalatayang na kay Abraham na nanampalataya sa mga imposible. Hanggat sinabi ng Diyos na gayon, yun ay tumpak nga. Sinampalatayanan niya ang Diyos. Hindi kailanman nag-alinlangan. Sabi niya, narito ang alipin ng Panginoon. Kahit gaano man karaming pangungutya ang kailangan kong batahin mula sa sanlibutan, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong salita. Doon lumabas ang tunay na binhi. Hindi iyon magagawa ni Sarah dahil sa pagtatalik iyon. Siya nga. At hindi rin magagawa ni Sarah dahil sa pagtatalik iyon. Hindi rin magagawa ng iglesia sa ilalim ng sektaryanismo. Kinakailangan ng isang birhing pananampalataya sa salita ng Diyos para maganap ang isang pangako upang makapagsilang ng mga anak. Ang sektaryanismo ay hindi kailanman makapagsisilang ng iglesyang ipinanganak na maguli. Hindi nito magagawa iyon. Magsisilang lamang ito ng isang kung anong panghalili. Magsisilang ito ng ilan ng kung ano na gagayahin ito. Isang bagay na nagpupumilit na maging kamukha nito. Ngunit ang isang tunay na ipinanganak na muling iglesia ng Diyos ay sumasampalataya sa salita ng Diyos sa kabila ng anumang kalagayan, maging kahit ano pa iyon. Dahil yun ay dalisay. Sa pamamagitan ng pangako ng Diyos, dumarating ang mga bagay na ito. Si Maria, yung tunay, ay nagsabi, sa pamamagitan ng walang pagtatalik, nagsabi, mangyari nawa sa akin ang ayon sa iyong sinalita. Narito ang iyong alipin. At siya'y nagkaanak. Ano ang kanyang ipinanganak? Hindi isang mabangis na tao, hindi isang bansa, kundi ipinanganak niya ang salita. Ang Diyos mismo na nahayag sa katawang tao. Amen. Ang tunay na binhi ng Diyos na naghayag ng bawat pangako na ipinangako ng Diyos sa Biblia. Kung wala siya, walang taong maaaring mabuhay nang wala siya. Si Maria ang totoong binhi. Siya'y lampas sa siya ang talukap na naglabas sa butil. Ngayon, yung dalawang iba pa ay mga tagapagdala lamang ng buhay tulad ng natural na binhi. Si Maria, ngayon tandaan nyo, sabi ko ang dalawang iba pa. Ngayon si Maria, huwag niyo siyang gawing Diyos tulad sa pinipilit gawin sa kanya ng ibang tao. Hindi siya isang Diyos. Hindi po. Tagapagdala lamang siya ng binhing yon, katulad ng iba pa sa kanila.
Ngunit katulad ng ang pananampalataya sa salita ay lalong nakapaglalantad sa tunay na anyo. Katulad ng kapag gumulang ang mais o ang trigo, lalabas iyon na isang tangkay, saka iyon lalabas na pollen, saka lalabas ito na isang balat ng butil. Subalit, kung iyong iisipin, ang talukap na iyan, kung hindi mo pagmamasdan, magiging hawig na hawig yon ng totoong trigo. Ngunit kapag nabuksan na yun, ang tunay na trigo ay nasa loob. Tagapagdala lamang ito muli. Kaya nakita niyo, si Maria, hindi sa pamamagitan ng pagtatalik, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Isang katulad niyon, hindi si Maria ang binhing yon. Si Maria ay tagapagdala lang ng naturang binhi. Si Jesus ang tunay na pananampalatayang binhi, sapagkat ang salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinigay niya kay Abraham. At tanging ang pananampalataya lang ang makagagawa ng sinabi ng Diyos na gagawin niya, pananampalataya sa kanyang salita. Pansinin niyo kung gaano ang mas pagkakatulad sa tunay na bagay ni Maria, ngunit katulad sa talukap. Niyayapos ng talukap ang butil sa loob nito at iniingatan yon. At inaaruga iyon hanggang sa iyon ay makatatayo ng mag-isa, husto na sa gulang. Gayon din naman itong pangatlong kapanahunan ng Iglesia ng Pentecostal, na humusto na sa gulang, na dinadala ang butil na ito hanggang sa dumating na sa panahon para buksan ang talukap. Si Maria, bilang ina noon ni Kristo, ay isa lamang palinliman. Hindi siya dugo ni Maria, hindi siya dugong Hudyo, hindi siya dugong Hentil. Siya ay ang dugo ng Diyos. Nilikha ng Diyos ang dugong ito. Hindi ito maaaring maging sa pagtatalik. Hindi siya Hudyo ni Hentil man. Ang sanggol ay wala ni isang patak ng dugo ng ina. Ang dugo ay nanggagaling sa Ama. Alam natin na ang hemoglobin ay nasa lalaki, katulad ng isang manok. Makakapangitlog ito. Magagawa nga ng isang inahin. Ngunit kung hindi siya nakisama sa lalaking ibon sa tandang, hindi yun mapipisa. Walang buhay yun. Kahit pa parehong-pareho ang itsura noon sa isang tunay na malusog na itlog. Ang bawat kalikasan nito ay pareho ang itsura. Ngunit wala itong taglay na buhay. Ganyan din sa mga taong nagpapahayag na kay Kristo. Marami sa kanila ay mukhang mga Kristiyano, nagsisikap kumilos na katulad ng mga Kristiyano. Ngunit kailangang taglay mo si Kristo sa loob mo na siyang salita na nahayag. Kung hindi, ay di ito kailanman gugulang na isang tunay na Kristiyanong naniniwala sa Biblia. Yun ay laging magiging isang makadenominasyong bagay lang. Hindi iyon mabubuhay sapagkat walang taglay na buhay yun para mabuhay. Ang isang itlog ay hindi mapipisa. Mabubulok yun mismo sa pugad kung hindi nito nakasama ang lalaking ibon. Katulad lamang sa mga miyembro ng isang iglesia. Maaari mo silang alaalagaan at tawagin sila. Gawin mo silang mga diakono at lahat na. Ngunit sila'y naipugad ka lang na puno ng bulok na itlog, maliban na nakipagniig sila sa kanilang asawa. Ganoon nga. Ang tagapagdala, ang talukap, inaruga nito iyon. Siya nga, pagkatapos iyon ay ang binhi mismo ay kailangang iwanan ang balat o kailangan ng iwanan ng balat na iyan ng binhi upang mailantad ang binhi sa presensya ng araw upang mahinog na iyon. Ang lahat ay nasa isang tipo. Nakikita natin. Tingnan niyo rito ngayon kung gaano kalapit na niya ang iglesia nitong mga huling araw. Makakamukha ang binhi mismo. Tingnan niyo kung paano itong denominasyon ng Pentecostal na pinalitaw sa mga huling araw at ipapaliwanag natin yun maya-maya pa ng konti. Kita niyo? Kung paanong naging napakalapit ng pagkakahawig nila sa binhi. Kapag lumitaw na ang talukap mula sa isang butil ng trigo o isang dahon ng trigo, pagkatapos na malaglag ng pollen doon sa ikalawang yugto at nailabas na yung ikatlong yugto, na siyang ang talukap, at kung paano na kung hindi ka tunay na masusing tagapagmasid, hindi mo masasabi na hindi iyon ang tunay na butil ng trigo na naroon sa loob. Kapag lumabas na ang unang maliit na butil na mukhang butil, pero maupo ka at buksan mo iyon at malalaman mo na wala ni anumang butil doon. Isa lamang iyong talukap, isang tagapagdala ng butil. Ngayon, lalabas mula roon ng butil. Ngunit tandaan, wala na pagkatapos ng talukap na iyon. Tandaan nyo, wala nang ipinangako pang binhi sa pamamagitan ng isang babae saan man pagkatapos ni Maria. At wala nang ipinangakong mga denominasyon pagkatapos ng Pentecostal. Pag-agaw na at ang paglabas na ng nobya mula roon. Ang binhi, ang salita na nahayag muli. Pansinin nyo. Tingnan niyo kung gaano kalapit ang itsura nito. Sinabi ni Mateo, San Mateo 24:24, ang sabi na ang dalawang espiritu sa huling panahon. Ang iglesyang espiritu ng mga tao ng iglesia at ang nobyang espiritu ng mga tao na bahagi sa nobya ay magiging halos magkapareho hanggang sa maililigaw nito ang mga hinirang mismo kung maaari.
Ganoon kalapit. Tingnan nyo kung paano yun naglakbay sa tangkay. Ngayon, pansinin nyo, may ititipo tayo rito. Si Luther, sa kapanahunan ng iglesia, sa pagpapalabas ng nobyang binhi, ay ganoon din sa espiritu. Isang maliit na butil lang ng binhi, nanindigan doon si Luther. Yun ay pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Siya ang pinakatipo ni Hagar, ang tangkay. Pansinin nyo, si Wesley ay tipo ni Sarah, ang taga-Philadelphia, ang panahon ng pag-ibig, na naglabas ng uhay na sa panahon ni Wesley ay nagkaroon ng mas maraming mga misyonero kaysa sa ibang mga kapanahonang nagdaan sa atin. Ang dakilang panahon ng mga misyonero sa panahon ni John Wesley. Subalit, kumakatawan ang Pentecostal kay Maria. Si Maria ang huling yugto nito. Ngayon, hindi siya ang binhi. Gayunman, ang buhay ng binhi ay nasa kanya. Ngunit hindi pa iyon nagiging husto sa gulang. Pakiramdam ko'y napakarelihiyoso. Marami ang nagkaroon ng binhi. Subalit kita nyo, hindi pa iyon husto sa gulang. Naroon nga iyon, pero hindi pa iyon husto sa gulang. Ganoon din sa ating kapanahonang Pentecostal na kinabubuhayan natin, kailangang may lumabas na isang salita ng Diyos na nasa loob. Hindi makadenominasyon na labas sa mga sakop ng denominasyong iyon. Si Luther ay napunta sa pagiging balat ng butil sa kanyang unang salita. Ang taong matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Si Wesley ay nagkaroon ng dalawang salita. Pagpapabanal, ang pangalawang tiyak na gawa ng biyaya. Napasa Pentecostal ang pangatlong salita, ang pagpapanumbalik ng mga kaloob. Ngunit kailangang lumitaw ang kabuwang binhi. Nakita niyo kung paano sila nagdenomina sa isang salita at isa pang salita at isa na namang salita, ngunit tiyak na may isang bagay na hindi magdedenomina. Yon ay ang kabuuan ng buhay na naroon sa loob na kailangang mailabas ang sarili nito muli sa isang nobya. Wala nang iba pang mga kapanahunan ng iglesia pagkatapos nito. Nasa katapusan na tayo, mga kapatid na lalaki't babae. Narito na tayo nakarating na! Salamat sa Diyos. Amen. Ngayon, nakikita natin ang mga bagay na ito ay talagang ganap na totoo. Mapapansin pa natin kung gayon, kung siya bilang ang uhay, o si Wesley bilang ang uhay, ang Pentecostal kung gayon bilang ang talukap, na siyang susunod na yugto ng pagbubuo ng butil. Subalit kapatid na lalaki, kapatid na babae, ang tangkay ay hindi ang butil. Ni ang uhay ay ang butil. Ni ang talukap man ay ang butil. Bagamat sa tuwing gumugulang ito, ay lalo pang nagiging katulad nito ang butil. Ang tangkay ay hindi kahawig ng butil. Pagkatapos ay ano ang lumalabas? Ang uhay, isang maliit na ulo. Mas malapit ang pagkakatulad nito sa butil kaysa sa dahon. Ano pa ang susunod na lumalabas? Ang talukap. Hinahawakan nito ang butil. Prinoprotektahan nito ang butil. Ngayon tumingin kayo rito sa pangako ng Diyos kay Abraham, sa iyong binhi na nangungusap sa espiritual. Alam ng sino man iyon sa atin. Si Kristo ang tinutukoy niya, hindi si Isaac. Sa pamamagitan ng kanyang binhing pananampalataya. Pansinin niyo, ang una ay sa pamamagitan ng isang babaeng alipin. Hindi iyon mukhang anuman na gaya ng naturang pangako. Hindi kailangang bawiin ng Diyos ang kanyang salita para kanino man. Sinabi ng Diyos kung paano darating iyon at sa ganung paraan iyon darating. Ngunit si Sarah, bilang isang kumakatawan sa iglesia, tumitipo sa iglesia. Yon, kanyang nalaman roon na sinabi niya, bueno, palagay ko ito'y medyo masyadong pambihira. Ni hindi nga ako sadyang makapaniwala roon, kaya pumunta ka't kunin si Hagar, at kunin mo siya bilang asawa. Kita nyo, hayun, ang tangkay na iyon ay walang pagkakatulad sa pangakong iyon man lang. Ngunit nung dumating na kay Sarah na, ngayon, para bang napakainam nun. Halos katulad na niyon ang pangako roon. Ngunit hindi pa rin iyon ang tunay na pangako. Sapagkat ang Israel noon, kay Isaac, ay nabigo at tinanggihan ang tunay na binhi nung dumating iyon. Hallelujah! Huwag kayong manabik, huwag tumakbo. Hindi iyon makapananakit sa inyo. Tinanggihan ang binhi, ipinako siya, at ibinayubay siya sa krus. Sa diyang katulad ng sinabi ni Pablo rito, hindi ba't ang binhi ng babaeng malaya o ng babaeng alipin ay inusig ang binhi ng babaeng malaya? At ganoon din na ang binhi ng denominasyon ay inuusig ang tunay na butil. Tiyak na palaging ganoon iyon. Hindi sila magkasamang magiging tagapagmana, hindi sila magkaugnay. Sila'y ganap na dalawang magkaibang mga pangako, dalawang magkaibang panahon, dalawang magkaibang mga tao,
sa kabuuan. Ang isa ay ang nobya at ang isa naman ay isang iglesia. Magkaiba talaga sila. Ngunit gayunmay, hindi pa rin sila ang binhi na ipinangakong darating. Ni hindi si Sarah, ni hindi rin, at ni hindi si Hagar. Hindi rin si Sarah o si Maria man ang binhi. Hindi si Maria ang binhi. Tagapagdala siya ng binhing iyon. Ngunit kinandili niya. Isinilang mula sa kanyang sinapupunan, katulad ng talukap na iniluwal mula sa sinapupunan nito ang tunay na binhi. Subalit ang talukap ay hindi ang binhi. Yun lamang ay mas malapit ang itsura niyon sa binhi. Nakabalot iyon sa binhi. Doon sa pinakaloob ng tangkay, ang buhay ay nakakalat sa kabuuan ng tangkay. At pagdating nito sa pollen, ay natitipon iyon ng mas masinsin. Ngunit pagdating na nito sa talukap, naroon na ito mismo na gaya ng binhi at inaanyuan nito na halos katulad na sa binhi. Sinabi sa atin ni Jesus kung ano ang magiging kalagayan sa mga huling araw. Magiging magkapareho na maililigaw nito ang mga hinirang mismo kung maaari. Ngunit sa oras na iyon, ay lalabas mula roon ang binhi. At ang talukap, lilisan na ang buhay sa talukap. At ang talukap ay isang tagapagdala. At naging ganoon ang ating mga denominasyon. Isang tagapagdala. Si Luther, si Wesley, ang mga Pentecostal. At ngayon ay panahon na para lumabas ang binhi. Pansinin. Sadyang hindi siya ang binhi, hindi si Maria. Isa lamang talukap, buhay, at tangkay, mga tagapagdala ng bahagi ng salita. Hindi ng buong salita. Si Luther ay nagkaroon ng pag-aaring ganap. Si Wesley ay nagkaroon ng pagpapabanal. Ang mga Pentecostal ay nagkaroon ng pagpapanumbalik ng mga kaloob. Ngunit noong dumating ang salita, ngayon, makagagawa sila niyon na ililigtas ng pag-aaring ganap ang isang tao. Naniniwala ba kayo riyan? Tiyak nga, na tagapagdala iyon ng salita kung paanong naniniwala ako na ang tangkay ay bahagi rin ng trigo. Tiyak na yun nga, subalit iyon ang tagapagdala, hindi iyon ang buhay. Pagkatapos ay dumating ang pagpapabanal. Ilan ba ang naniniwala sa pagpapabanal? Kung sinasampalatayanan ninyo ang Biblia, tiyak na naniniwala nga kayo. Tiyak nga. Kaya gayon may hindi iyon. Medyo mas nakakatulad na iyon. Iyon ay dalawa ng mga salita. Subalit pagkatapos ay dumating ang Pentecostal, ang pagpapanumbalik ng mga kaloob. Pagsasalita sa iba't ibang wika, tinatawag nila iyon na paunang katibayan ng banal na espiritu. Pagsasalita sa iba't ibang wika. Doon, tinatawag nila iyon na siyang paunang katibayan na naglabas ng talukap. Ngunit sila'y nagdenomina. Subalit kapag sinabi mo, ako at ang aking ama ay isa, at ang iba pang mga bagay na ito, kung magkagayon, ay hihiwalay na rito ang talukap. Ngunit ang totoong tunay na nobyang iglesia ay ipapamunga ang buong salita ng Diyos sa kapuspusan nito at sa kalakasan nito, sapagkat siya ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Pansinin, sa mga sinapupunan ni Maria ay naroon noon ang binhi. Subalit noong mailuwal na ang binhi, sinabi nito, naparito ako upang gawin ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Ako at ang aking ama ay iisa. Kung hindi ko ginagawa ang kanyang mga gawa, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. Hayun ang binhi. Sino sa inyo ang makahahatol sa akin ng di pananampalataya? Kung ano ang ipinangako ng Biblia na aking gagawin ay ginawa ko. Pinatunayan na ng Diyos yon sa pamamagitan ko, sabi niya. Sino ngayon ang makapagsasabi sa akin, kita niyo? Subalit ang binhi na kay Maria, ang talukap, malapit na yon sa pagiging ganoon, ngunit hindi pa iyon. Nasa sinapupunan pa rin yun. Pansinin niyo. At sa kapanahunan ng Pentecostal, sa kapanahon ng Lutheran, sa kapanahon ng Wesleyan, pareho ring bagay sa kapanahon ng Pentecostal. Ngayon, pansinin niyo. Ngunit, sa pagbubukas ng 7 selyo, Apokalipsis 10, ang buong salita ay may panganganak sa paghahayag muli at pagtitibayan ng Espiritu ng Diyos sa kabuuang lakas kung paano ito noon nang narito pa siya sa lupa. Mahahayag sa ganun ding kaparaanan. Ginagawa ang pareho ring mga bagay na ginawa nito noong narito ito sa lupa. Amen. Sa mga Hebreo 13:8 sabi, si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa San Lucas 17:30, sabi ni Jesus, sa mga huling araw, kung paano ang nangyari sa panahon ng Sodoma, kapag ipinapahayag na ng anak ng tao ang kanyang sarili muli, ay magiging gayon din yon. Ang sanlibutan ay nasa Sodomang kalagayan, at ang iglesia ay pumasok na sa Sodoma kasama nito, katulad ni Lot at ng kanyang asawa. At sinasabi ko na may isang hinirang na iglesia sa isang dako ng sanlibutan ito na humihiwalay na at ibinubukod mula sa mga bagay na iyon. At ang pagpapamalas ng Diyos ay natawag na ang atensyon nito. Tayo na sa mga huling araw na.
Ibinigay na ng talukap sa binhi ang lakas nito. Ito'y lumabas na. Naging isang mabuting talukap iyon. Ngunit natapos na nito ang kanyang panahon. Kita nyo? Ito'y ang nobyang salita na ng nobyong salita. Ang natural na binhi ni Abraham, ni Isaac at Jacob natural na binhi pala ni Ismael, natural na binhi ni Isaac at iba pa, ay kinailangang maibaon sa lupa upang mailabas itong isa pa, ilabas si Jesus. At gayon din itong lahat ng iba pa. Kailangang matuyo ang mga binhi. Ibig kong sabihin, ang mga talukap ay kailangang matuyo, at ang pollen ay kailangang matuyo, at ang lahat ay mamamatay upang mailabas ng binhi ang sarili nito. Ganyan palagi ang nangyayari sa bawat kapanahunan. Ang mga denominasyon ay naging mga tagapagdala ng bahagi nito. Bahagi na salita, sapagkat itinago ito mula sa mga matatalinong reformador o ang ikinubli sa kanila hanggang sa dumating na ang kapanahunan ng mga agila. Sinabi iyon ng Biblia. Siya nga po, sapagkat ipinangako iyon sa atin sa Malakias 4. Eksakto. Tayo nga, itinago niya iyon sa mga mata ng mga pantas at matatalino, gaya ng katatalakay lang natin sa aklat ng Apokalipsis. Nakita natin na lahat ng tatlong mensaherong iyon ng mga hayop na nagsilabas, bawat isa umangkop kay Luther ng sadyang tamang-tama, na iluklok ng bawat isa ang isa pa ng sadyang tamang-tama, na iyon ay ang baka at ang iba't ibang mga hayop sa Biblia. Sila'y dumaan sa pag-aaring ganap, pagpapabanal, maging sa mga Pentecostal. Ngunit ang ikaapat ay isang agila. Siya nga, at sa pamamagitan ng kapanahunang iyon, ay ibinangon ito ng Diyos. Kaya kailangan nitong dumaan sa kapanahunang iyon upang maging husto. Siya nga po, na nagaganap na ang pangakong agila sa pamamagitan ng Malakias 4. Si Jesus ay hindi galing kay Maria, kundi dumating sa pamamagitan ni Maria, katulad sa buhay sa pamamagitan ng talukap. Ngayon, marami sa inyo na mabubuting mga katolikong kapatid na lalaki rito o mga kapatid na babae ngayong gabi ang marahil ay iniisip na si Maria ay ina ng Diyos. Katulad ng sinasabi nyo na ganoon siya. Papaano siya magiging ina ng Diyos at ang Diyos ay walang pasimula at walang katapusan? Kita nyo? Sino ang ama ng Diyos kung gayon? Kung siya ang ina? Kita nyo? Siya ang manlilikha ni Maria. At hindi si Maria ang kanyang manlilikha. Nilikha niya ang kanyang sarili sa sinapupunan ni Maria. Hindi sariling paglalang nito. Siya yaon na lumikha ng kanyang sarili. Hindi siya galing kay Maria. Kundi si Maria ay galing sa kanya. Tama yun. Itinuturo sa atin ng Biblia na ang lahat ng mga bagay ay ginawa niya. Kita nyo? At walang bagay na ginawa kundi ang kanyang ginawa. Kaya nga, papaano siya magkakaroon ng ina? Gayong siya mismo ang Diyos. Ngayon, nakikita natin dito ang tunay na kapahayagan ng tunay na tipo. May tatlong babaeng tagapagdala ng natural na binhi hanggang sa maging husto na sa gulang pagdating kay Jesus. Kung papaanong hindi maaari si Ismael sapagkat siya'y isinilang talaga. Kumbaga sa maiisip natin ngayon, nalabas sa kasal dahil anak siya ng isang babaeng alipin. Pagkatapos ay dumating ang isang medyo mas malapit na katulad ni Jesus, kung saan ay lumabas si Isaac. Ngunit hindi pa rin iyon dahil ipinanganak ito sa pagniniig ni Sara at Abraham. Subalit pagkatapos ay dumating si Maria na sa pamamagitan ng birhing kapanganakan ay nailabas si Jesus Kristo. Tama yun. Ang Diyos ang salita na nagkatawang tao. Ngayon tingnan nyo, may tatlong babae. May tatlong babae na itinipo rito bilang mga iglesia. Ang mga babae ay laging tumitipo sa mga iglesia. Ibig sabihin, tatlong makadenominasyong kapanahunan, mga tagapagdala, na kailangan ding mamatay at matuyo, katulad ng talukap at ng iba pa, upang magbigay daan sa binhi. Ang binhi ay hindi magiging tama, hindi mahihinog pala, hanggang sa ang talukap, tangkay at mga dahon ay matuyong lahat. Siya nga, sinisipsip nito ang bawat katiting na buhay sa mga ito palabas. Amen. Ang lahat niyon ay yun na may karagdagan. Hindi kayang gawin yun. Ngayon ay panahon na ng binhi o panahon na ng nobya. Ang mga talukap ay patay na. Ang mga talukap ay natuyo na. Ang panahon ng birheng salita na hindi nahipo, yun ay isang birhen. Alalahanin niyo, panahon ng isang birheng salita, kung ilalagay mo ito sa mga kamay ng isang denominasyon, tiyak na hindi na ito magiging isang birhen. Nahawakan na ito ng tao sa oras na madatnan mo ito.
Ngunit ang iglesia ng Diyos ay hindi nahipo ng denominasyon. Hallelujah! Ito'y isang ipinanganak ng birhen na salita ng Diyos na nahayag. Si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Gaanong lubos na kahanga-hanga. Iniibig ko ito. Sinasampalatayanan ko ito. Alam ko na ito ang katotohanan. Hindi ito mahihipo. Walang makadenominasyong paghahawak ng tao sa birheng kapanganakan ng nobya. Wala po. Siya ay inuutusan ng Diyos na lumabas sa gayong mga bagay. Huwag mong hihipuin ang kanilang maraming bagay na maging mga buitre. Naalala ko lang, habang parating ako mula sa Phoenix noong isang araw, patungo sa Tucson, galing sa pagtitipon, tinawag ng Espiritu ng Diyos ang aking pansin tungo sa isang bagay, habang ang aking asawa at ako ay nagbibiyahe, nag-uusap at ang mga bata ay natutulog na sa may likuran ng kotse, gumagabi na. Tinawag ang aking pansin tungo sa isang lawin. At pinagmasdan ko ng konti ang lawin na iyon at pinag-aralan siya. Siya ang katipong-katipo ng iglesia ngayon. Ngayon ang lawin, tulad ng alam nating lahat, ay naiwaglit na ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang orihinal na pagkalalang. Yan ay talagang tama. Dati kapareho niya ang isang agila, ang mas malapit niyang kapatid, ang isang lawin dati. Subalit ngayon ay hindi na siya lumilipad sa himpapawid upang hanapin ang kanyang makalangit na mana. Kundi siya ay naging malamyana. Hindi na siya lumilipad sa himpapawid. Siya ay lumulundag-lundag na lang sa lupa, katulad sa isang buitre. Dumadapo sa isang poste ng telepono. Lumulundag-lundag, naghahanap ng patay na mga kuneho. Hindi naman ginawa ang lawin para gawin ang ganoon. Hindi, ginawa siya na maging katulad sa isang agila. Ngayon, yan ay para bang ang iglesia. Ginawa itong katulad ng agila. Dapat ay lumugar siya sa mga makalangit na dako. Subalit, imbes na ganoon, ito'y naging malamyana. Hindi na ito lumilipad sa mga lihim na dako sa mga kalangit-langitan. Hindi na po. Nakadepende na siya sa kanyang modernong pamamaraan ng pakikibagay ng edukasyon at teolohiya sa isang kung anong gawang taong denominasyon. Naghahanap ng isang kumpol ng mga patay na kuneho, halos bulok na, natira ng iba pa. Siya nga, lumulundag-lundag na sa lupa ngayon. Nakita niyo? Siya nga, ang isang lawin. Kita nyo? Yun ang pagkakakilanlan. Ang agila ay hindi nagbago kahit kaunti. Nananatili siyang isang agila. Hindi siya pumapailan lang sa himpapawid. Ang isang lawin ay hindi na ganoon para makahuli ng kanyang sariwang mana doon sa itaas. Kundi nakadepende na siya sa kung ano ang matatagpuan niyang patay na. Ang isang lawin ay hindi halos sabihin siya'y kailangang lumapag sa lupa. Ngunit pagmasdan niyo ang isang karaniwang lawin ngayon. Maglakad ka sa kalsada, makikita mo ang mga kawad ng telepono na puno ng nakadapong mga lawin. Tingnan mo kung makakita siya ng isang bagay na pinatay, kung anong bulok na bagay. Siya'y naging parang wala ng pakpak na sapat upang makalipad. Siya'y bigla-bigla na lang, nasa lupa na siya, lahat na, nasa lupa na, dahil siya'y naging malamyana. Hindi na niya ginagamit ang kanyang lakas, hindi na talaga na ibinigay sa kanya ng Diyos. Ang natatanging pagkakakilanlan sa kanya ay ang maglayag sa kalawakan at magmatiyag doon sa ibaba. Ngunit ngayon, siya'y bumababa na lang at hindi na makatingala. Nakatuna ang kanyang pag-iisip sa mga patay na kuneho upang maghanap ng kung ano ang matatagpuan niya sa daan, kung anong skunk o possum o kung anong nasagasaan ng isang tao. Hindi siya isang agila, pero parang ganoon siya. Katulad ng iglesia na nakadepende sa pagkain nito sa edukasyon at iba pa. Isang patay na pagkain na namatay na ilang taon nang nakalilipas mula kina Luther at Wesley at sa mga Pentecostal at lumipas na ang kinain niya. Lumilingon ito para sa kung anong kredo na gawang tao. Imbes na lumipad pataas sa mga makalangit na dako ng salita kung saan ang lahat ng mga bagay ay posible sa kanila na nananampalataya. Naging gawin na niya ang gawin ng buitre. Ang mga patay na bagay na iyan ay iniwan para sa mga buitre, ang sanlibutan. Ang mga edukasyon at mga iba pang ganoon ay iniwan para sa sanlibutan, hindi para sa iglesia. Napakalamyanan niya na hindi na ito matatag, hindi na siya makaparoon sa mapanghamon na kalangitan, kung saan ang lahat ng mga bagay ay posible sa kanila na nananampalataya. Siya'y mauupo at magsasabi, bueno, sabi ni Doktor, ganito at ganoon. Isang hindi naniniwala ang denominasyon ko rito sa ganong paraan. Oh, ikaw talagang baluktot na lawin, natatakot na lumaya tungo sa mga pangako ng Diyos. Sinasabi niyo, bueno, lumipas na ang mga araw ng mga himala. Malamya na kayo. Takot kayong gamitin ang inyong mga pakpak at lumipad doon sa malayo. At masyado na ba kayong mahina para sa isang pakipagtipon sa pananalangin? Dumating na ba kayo sa punto na takot na kayong manatili ng higit sa 10 minuto sa may altar?
Palukso-luksong parang isang buitre, kumakain ng patay na karneng bulok sa lupa. Ganon na nga po. Napakahina na niya talaga para liparin ang maunos na dako paroon. Lulukso-luksong parang buitre at kumakain ng pagkain ng buitre. Ganon na nga iyon. Siya nga. Hanggang sa nagiging kawangis na siya ng isang buitre. Kumikilos na siya na katulad ng buitre. Hindi na siya isang lawin talaga. Parang mas katulad na siya ng isang buitre kaysa sa isang lawin. Dapat sana'y pumapailan lang ang isang lawin, hindi nakadapo lang sa isang poste ng telepono at nag-aabang ng isang patay na kuneho. At saka bababa roon at lulukso-lukso sa daan na parang buitre. Kita nyo? Parang ganun na nga ang iglesia ngayon. Para saan pa nalilipad ako doon sa itaas at maglalayag-layag kung makakakuha naman ako ng mga kuneho dito. Subalit patay na ang mga yan. Nabulok na sila. Kontaminado na sila. Dati, mainam pa ang mga yan. Gayon din ang doktrina ng mga Lutheran, Wesley at ng mga Pentecostal. Bakit ka kumakain na tulad ng isang buitre? May bagong mana na nahuhulog gabi-gabi na mula sa kalangitan para sa mga anak ni Israel habang sila'y naglalakbay. Anumang natira ay nakontaminado na. Sinasabi nga namin dati sa probinsya, may mga gumagalaw-galaw na uod na ito. Napakarami nitong mga gumagalaw-galaw na uod sa ating mga karanasan ngayon. Sa ating mga relihiyon na dumidepende sa kung ano ang sinabi ng kung sinong iba pa, kung ano ang sinabi ng iba at ang naturang pangako ay para sa ibang kapanahunan. Pinuntahan ako ng isang lalaki hindi pa katagalan, isang mga ngaral na Baptist doon sa bahay ko at nagsabi, alam mo, sabi, ako, gusto lang kitang ituwid tungkol sa isang bagay. Sabi ko, ano? Sabi, pinipilit mong magturo ng doktrina ng mga apostol sa kapanahunan ito. Sabi, tapos na ang kapanahunan ng mga apostol. Sabi ko, kailan pa? Kita nyo? Sasabihin ko sa iyo kung kailan ito nagsimula at sabihin mo naman sa akin kung kailan ito nagtapos. Sabi ko, pinaniniwalaan mo ba ang salita? Sabi niya, pinaniniwalaan ko. Sabi ko, sige, ngayon, noong araw ng Pentecostes, naniniwala ka ba na doon nagumpisa ang kapanahunan ng mga apostol? Sabi niya, naniniwala ako. Sabi ko, kung gayon, ang tagapagsalita na si Apostol Pedro ang nagsabi ng mga salitang ito. At alalahanin niyo, sinabi ni Jesus, ang sino mang mag-alis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito, ang kanyang bahagi ay aalisin mula sa aklat ng buhay. Na iyan ay isang mangangaral o isang tao na nakalagay ang pangalan nila sa aklat. Sabi ko, ang sabi ni Pedro, magsisi kayo, bawat isa sa inyo, at magpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. At tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo, sapagkat sa inyong pangako at sa inyong mga anak at sa kanila na nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. Kailan iyon nawala kung ganoon? Noon pa'y lagi nang naroon iyon. Iyon ay mga pangkat ng lawin na nagkataong mga buitri pala at nagpapalukso-lukso sa palibot ng kung anong iba pang patay na hayop na pinatay ng ibang kapanahunan para sa kanila. Tama, hindi na sariwang mana na mula sa kalangitan. Hindi na. Ayaw nila iyon. Hindi sila makikipagtipon para sa pananalangin. Hindi mga agila umpisa pa lang. Malamya, hindi matatag. Nagpapalukso-lukso lang. Ganyan din nga ang ating modernong denominasyon na dumipende sa edukasyon, sa kung anong gawa ng tao na teolohiya upang ipaliwanag ang lahat ng mga bagay na ito ng lihis. At tinatanggap naman nila iyon. Ayaw nilang tanggapin ang salita na nagsabing si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ayaw nilang tanggapin ang Malakias 4. At ayaw niyang tanggapin itong lahat ng iba pang mga pangako na nauukol sa panahong ito. At na sinabi kung paano ang mga kapanahunan ng iglesia, kung paano sinabi ng propeta, magliliwanag sa gabi. Hindi nila tinatanggap ito. Gusto nilang magpalukso-lukso sa palibot ng pinatay ng kung anong organisasyong Pentecostal, 100 taon na ang nakalilipas. Kumakain sa halos bulok ng mana. Siya nga, walang kwenta iyon. Pansinin niyo. Ang iglesia ay napakakarnal na. Pinapakain ng sarili nito ng mga sanlibutang nabubulok na karne. Nang patayin ng mga bagay ng sanlibutan, katulad ng ginagawa ng buitre. Politika sa iglesia. Hindi nila hinahayaan na magpadala ang banal na espiritu ng isang tao sa isang iglesia. Kailangan nilang magkaroon ng politika at alamin kung tatanggapin nga ba siya o hindi ng denominasyon. Siya nga, katulad sila ng sanlibutan. Nagdadamit silang katulad ng sanlibutan. Nagmumukha silang parang sanlibutan. Umaasta silang katulad ng sanlibutan. Sila'y mga buitre na gaya ng sanlibutan. Mga tamad sila, lalamya-lamya, mga nakikipagkompromiso. Ganoon na lang ito. Nakakita na ba kayo ng isang agila na nakikipagkompromiso? Hindi po. Walang pakikipagkompromiso sa kanya. Ganoon din ang isang tunay na Kristiyano. Hindi siya lalamya-lamya. Maghahanap siya hanggang sa makita niya yon.
Amen. Siya nga po, hahanapin niya ang kanyang pagkain. Gusto niya ng sariwang mana. Bababa siya roon at maghuhukay hanggang sa makita niya yun. Lilipad siya ng pataas ng pataas. Kung wala man sa lambak na ito, pailan lang pa siya ng kaunti. Habang mas mataas ang iyong nararating, lalong mas marami kang makikita. Kaya panahon na para sa mga agila sa panahong ito na lumipad na ng mas mataas, magsiyasat pa sa mga pangako ng Diyos. Hindi mabuhay sa pagkain ng buitre na patay na ng maraming taon. Umalis kayo riyan. Politika, bumuboto ng kung anong gagamitin at bumuboto ng kung anong aalisin. Sinasabi ang ganito, ganyan o ang iba pa. At wala ng karapatan sa Iglesia ang Espiritu Santo kaysa ano paman. Wala ng mga pakikipagtipon sa pananalangin. Wala ng mga matitinding pagsusumamo sa Diyos upang tubdin ang kanyang salita. Hindi na naniniwala ng salita ay nananatili pa rin siyang kahapon, ngayon at magpakailanman. Nagpapakabuitri na lang sila. Kukuha ng isang denominasyon, ilalagay ang kanilang pangalan sa aklat at naging tamad na at lumamya na. At uupo roon sa likuran na nagpapakaligaya sa kung anong uri ng patay na bulok na karne. At saka, dapat sana man lang, ay isang lawin na kawangis na kapatid ng agila. Ang propeta na nagdala ng totoong salita at inihayag yun. Umaasa sa halos bulok na nagawang taong teolohiya. Saan ba niya nakukuha yun? Sa kung anong gawang tao na listahan ng programang pang Sunday School na kinatay para sa kanya ng kung sinong tagapagturo doon sa kung saang seminaryo na ang sabi sa kanya, lumipas na ang panahon ng mga himala, walang ganong bagay na tulad ng bautismo ng banal na espiritu. Ang lahat ng ito ay walang kwenta. Ibig mo bang sabihin sa akin na kakainin niya ng isang agila? Hindi niya magagawa yun. Hindi po. Hindi rin kakain ng isang Kristiyano riyan sa patay na bulok na karne mula sa lumang makadenominasyong mga doktrina at gayong mga bagay. Ang gusto nila ay ang salita ng Diyos na sariwa, ang siyang pangako para sa panahong ito. Nangako ang Diyos ng mga kuneho sa panahon ni Luther. Nangako siya ng iba pang mga bagay sa panahon ng iba pa. Subalit ngayon ay nangako siya sa atin ng kumpletong pagkain, ang buong menu ng 7 putahe. Dahil sa ang lahat ng 7 selyo ay nabuksan na, at lahat ng bagay ay handa na para sa salita ng Diyos sa kanila na kayang tumanggap. Mga lawin na lumuluksong katulad ng mga buitri. Oo, naku. Isipin nyo yun. Kung gaano nakalala, kung bakit ganun nga ang panahon, kung paanong matagal nang naiwala ng lawin ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang lawin, ay ganoon din naman na ang iglesia ay matagal nang naiwala ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mas mababang ibong kapatid ng agila na mga propeta ng Diyos. Minsay naging tagapagdala ng totoong salita, ang pag-aaring ganap. Pagkatapos, ito ay naging tagapagdala ng pagpapabanal. Pagkatapos ay naging tagapagdala ito ng bautismo ng Espiritu Santo, ang pagpapanumbalik ng mga kaloob. Subalit gayon man, kapag nagpatuloy siya at palagi kang bumabalik, pinipilit kumain ng isang bagay ng mana mula sa ibang panahon, bulok na yon. Wala nang kwenta. Alam ng isang tunay na agila ng panahong ito na mabuti yan noon. Subalit meron tayo niyan na may karagdagan pa. Hanggang sa mahayag si Jesus Kristo sa kabuuan ng kanyang kapangyarihan, katulad ng ipinangako niya sa huling panahon na ito. Isa na siya ngayong tuyong ipa. Lumipas na ito. Ang Espiritu ng Diyos na dumaan na sa kanya ay totoo. At hindi siya makakasamang tagapagmana ng pinagtibay na binhing salita. Tiyak na hindi siya makakasama sa pag-agaw. Magiging miyembro lang siya ng iglesia, maaaring mapabilang sa ikalawang pagkabuhay na maguli, hahatulan batay sa kanyang narinig. Kung ikaw ay narito ngayong gabi at isa lamang miyembro ng iglesia, ano kaya ang magiging hatol sa iyo kapag lahat tayo ay kailangan ng tumayo roon at sumaksing narinig mo ang katotohanan? Kita nyo? Hindi na siya lumilipad sa kalangit-langitan sa mga lihim na dako, sa supernatural, kung saan ang mga kapangyarihan at mga kaitaasan at ang mga pangako ng walang hanggan na salita ng Diyos ay nagiging posible. Ang lahat ng bagay sa kanila na nananampalataya. Hindi niya paniniwalaan yun, sabi niya. Bumabalik sa kaagad mismo doon sa kawad ng telepono at sabi, sinasabi ng denominasyon ko na ayos lang naman daw ang mga kuneho. Kahit na may mga uod pa ang mga iyon. Pero gayon pa man, mainam ang mga iyon, kita nyo? Nakadepende siya roon. Ang Pentecostal ay kapareho din ng kanyang makadenominasyong kapatid na buitre na nakaupo ngayon sa malalaking upuan ng tagapayo ng masasama. Tiyak nga, nakikinig sa kanyang makasanlibutan politikong mga pinuno na pinapakain siya ng pagkain ng buitre ng mga patay na kuneho na kung anong bagay na lumipas na
50 taon na ang nakararaan. Ganun na ang kalagayan ng Iglesyang Pentecostal. Oh, naku. Kung paanong pinilit ni Sarah na ipasakatuparan ang pangakong supernatural sa pamamagitan ng isang personal na piniling si Hagar, ay gayon din naman ang Iglesia na pinipilit na magka-revival. Ang ating mga dakilang ebanghelista sa mga bansa ngayon, isang revival sa ating panahon, isang revival sa ating panahon. Lahat kayong mga Methodist, mga Baptist, mga Pentecostal, lahat ay magsama-sama. Paano kayo magkakaroon ng isang revival ng sariwang mana sa isang luma na, patay na, pangbuitring? Paano kayo magkakaroon nito ng revival sa ating panahon? Ang revival ay magiging napakaliit na hindi nila malalamang nangyayari iyon. Sabi ng mga Pentecostal, oh, may dakilang bagay na mangyayari. Ito'y nangyayari na at hindi nila alam yon. Kita nyo? Ganun iyon. Kita nyo? Siya nga po, sapagkat kung saan naroon ang sariwang karne, ay doon magkakatipon ang mga agila. Sadyang kasing tiyak ng sanlibutan. Kita nyo? Yon ang sinabi nito. Ano ba ang sariwang karne? Ang salita. Siya ang salita. Ang sariwang karne, si Kristo. Si Kristo na nasa inyo. Ang siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Talagang totoo iyon. Si Sarah, na sinisikap na matupad lahat ang mga pangako, nakita nyo? Sa isang malaking, katulad ng iglesia ngayon, isang malaking revival sa ating panahon, sa pamamagitan ng sa binaluktot na pangako. Paano nyo gagawin iyon? Samantalang hindi kailanman pinagpala ng Diyos ang isang organisasyon. Hindi siya kailanman gumamit ng isang organisasyon. Noong lumabas ang isang mensahe at nag-organisa sila, namatay iyon doon mismo. Hinahamon ko ang sino mang mananalaysay na ipakita sa akin kung saan bumangan muli iyon. Namatay iyon doon mismo at nanatili na roon mismo. Basta nagpatuloy lang ang Diyos palabas sa tagapagdala na iyon patungo sa isang panibago. Nagpatuloy palabas ng Lutheran, papunta sa Methodist. Nagpatuloy palabas ng Methodist, papunta sa mga Pentecostal. Ngayon lumabas na siya sa mga Pentecostal, papunta sa binhi, sapagkat kailangan na ang binhi iyon. Hindi mo madadaig ang kalikasan. Wala nang iba pa roon para papangyarihin iyon kundi sa binhi. Kaya ilalabas ng binhi ang sarili nito. Siya ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang siya ring haliging apoy na ipinapakita ang siya ring mga tanda, ang siya ring kapangyarihan, ang siya ring Diyos, ang siya ring mga himala, ang siya ring bagay, na pinagtibay ang salita at ang Biblia ng sadyang tumpak na tumpak. Siya ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Nangunguna siya ngayong gabi. Tulungan nawa tayo ng Diyos na makita iyon at sampalatayanan iyon. Tunay nga. Kita nyo, si Sarah ang iglesia, ang personal na pumili kay Hagar. Hindi iyon umubra, di ba? Hindi. Ang personal niyang piniling grupo ay hindi rin ubra ngayon. Ang mga doktor at mga PhD at mga LLD ay hindi uubra. Ang lahat ng mga tagapagdala ay mabibigo. Nabigo si Luther, katulad ni Hagar. Ano ba ang ginawa ni Hagar? Ibinigay ni Hagar ang kanyang anak sa dibdib ng ibang babae. Tama ba? Upang palakihin ang kanyang anak. Ginawa iyon ni Hagar. Ipinamigay ang kanyang anak, ang nag-iisa niyang anak, sa dibdib ng ibang babae. Hindi sa ina nito, upang palakihin yun. Ganoon din ang ginawa ni Luther. Noong ipinamigay niya ang kanyang anak, ang pag-aaring ganap sa isang denominasyon para paglaruan. Ganoon nga yun, upang palakihin siya. Nabigo din si Wesley sa paraan kung paano nabigo noon si Sarah, na pinag-alinlanganan ng supernatural na kapanganakan bilang siyang bautismo ng banal na espiritu, katulad ng ginawa noon ni Sarah sa may punong ensina. Noong ipinakilala si Wesley sa supernatural, noong dumating na ang kapanahunan ng Pentecostal at ipinakilala si Wesley sa pagsasalita sa iba't ibang wika at sa lahat ng ito, pinagtawanan nila at nilibak iyon. Lahat kayong mga Church of Christ at kayo ng mga tinagurian, at kayong mga Baptist at mga Presbyterian, bawat isa sa inyo, hindi ninyo tinanggap ang tungkol dito at nilayuan nyo ito. Siya nga, ano bang ginawa nyo, Wesley? Ibinenta nyo ang inyong anak sa isang organisasyon at namatay iyon at nawala. Yan ay tumpak na tumpak. Subalit ang salita, ang tunay na salita ay nagpatuloy. Hindi ito nanatili sa organisasyong iyon. Nagpatuloy itong kumilos patungo sa Pentecostal at nagdala pa ng mas marami. Mas gumulang na ito na anak, katulad sa binhi na napasa loob ng sinapupunan. At pagkatapos ng ilang panahon, nagsimula iyon sa gulugod. Pagkatapos ay nagkaroon ng mga baga at nagkaroon ng ulo at mga paa. At pagkatapos pa ng ilang panahon, dumating iyon sa punto na iyon ay naisilang. Siya nga. Kaya ganoong gumulang ang iglesia sa ganoon ding paraan. Si Wesley ay nag-alinlangan sa diyang katulad ng nagawa ni Sarah noon sa may puno. Sabi niya, noong ang anghel ng Panginoon, isang lalaki na nakadamit na tulad sa isang anghel, ang Diyos yon noon mismo, si Elohim, na nakadamit na tulad sa isang tao, ay nakatayo roon na may alikabok sa kanyang damit. At sinabi na ibinigay na niya ang pangako, matapos na si Sarah ay 90 taon na,
at si Abraham naman ay 100. At palihim na tumawa si Sarah at nagsabi, papaano mangyayari ito? Samantalang si Abraham at ako ay hindi na hindi na kami mga katulad ng mga kabataan sa relasyong pampamilya nang marahil sa loob ng 20 taon na. Siya'y malapit ng mag-100, sabi. Ako, pagtatamo pa ng kasiyahan sa aking Panginoon? Ako na matanda na at siya na matanda na rin. At ang kanyang daloy ng buhay ay patay na. At tuyo na ang aking sinapupunan. Wala na ang aking dibdib. Wala na ang mga ugat ng gatas. Papaano pa kaya ako magkakaroon niyon? Sinabi ng Diyos, ipinangako ko na iyon. Darating pa rin siya ano't anuman. Ganoon din si Wesley. Papaano namin matatanggap ang mga iyan na pagsasalita sa iba't ibang wika at makalangit na pagpapagaling at mga bagay-bagay? Hindi para sa atin yan sa panahon na ito. Sinabi ng Diyos, ipinangako ko, sa mga huling araw ay ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ipinangako niya na gagawin niya iyon, at siya yumaon at ginawa pa rin yun ano't anuman. At ang Iglesyang Wesleyan, kasama ng lahat ng maliliit na kapatid nitong Poland na mga Baptist, mga Presbyterian, at Church of Christ, at mga Nazarene, Pilgrim Holiness, at United Brethren, at kung ano-ano pa, ay nangamatay na kasama mismo nito at nagpatuloy sa pagkilos ng Iglesia. Ngayon, ano ang ginawa ng Pentecostal? Nag-organisa, katulad lamang ng talukap. Ganoon din ang ginawa nito. Inorganisa nito ang sarili ng sama-sama. Inilagay nito ang sarili na gaya ng isang talukap. Siya nga, ang Pentecostal ay parang si Maria. Pistang Pentecostal, tingnan niyo kung anong ginawa ni Maria. Ano bang nagawang pagkakamali ni Maria? Sa isang pistang Pentecostal minsan, nakaharap niya ang isang grupo ng mga dignitaryo, mga saserdote, ng ang kanyang anak. Hindi na niya siya matagpuan saan man. At bumalik siya ng 3 araw na paglalakbay. Naiwan niya siya, katulad ng modernong iglesia ngayon. Mga 3 beses na makalima o 25 nang nang-iwan ang iglesia. Mga 50 taon na ang nakararaan o 75. Naiwan siya sa pistang Pentecostal. Bumalik si Maria kasama si Jose na 3 araw na hinahanap siya. Hinahanap niya siya. Hindi siya matagpuan. Natagpuan niya siya. Ano ang kanyang natagpuan? Natagpuan niya siya sa templo na nakikipagtalakayan sa salita ng Diyos sa mga saserdote. At mismo sa harapan ng mga saserdoteng iyon, ang mga iginagalang na iyon, hinayaan ni Maria na bumaba ang tabing. Ginawa niya mismo ang bagay na hindi niya dapat ginawa. Tawagin siyang Diyos, ang ina ng Diyos. Ang isang ina dapat ay may higit na karunungan kaysa sa kanyang anak. At sinabi niya, ang iyong ama at ako ay hinanap ka ng duhaan sa araw at gabi. Ang iyong ama at ako, itinapahayag na hindi supernatural ang kapanganakan na si Jose ang ama ni Jesus. Itinanggi niya ang supernatural na kapanganakan. Tinanggap ng Pentecostal ang pagsasalita sa iba't ibang wika. Itinanggi nila ang kapanganakan ng salita. Ganun nga ang eksaktong ginawa nito. Tatanggapin nito ang marami rito, ngunit ayaw tanggapin ang lahat ng iba pa nito. Itinanggi nito ang kapanganakan ng salita, katulad ng ginawa ni Maria. Subalit masdan, wala nang iba pang mga organisasyon pagkatapos nito. Masdan niyo ang salita mismo, bagamat na 12 taong gulang. Isang maliit na bagay pa lang sa loob ng talukap. Sinabi niya, hindi niyo po ba alam na dapat akong nasa gawain ng aking ama? Itinuwid ng salita ang iglesia mismo diyan. Para saan ba't ginagawa mo ang lahat ng mga bagay na ito? Alam mong hindi mo pwedeng gawin ang ganito. Isasara namin ang aming mga pintuan. Hindi ka namin papapasukin. Sapagkat hindi niyo ba alam na dapat akong nasa gawain ng aking ama? Kita niyo? Tiyak. Ang totoong supernatural nahalina. Inangkin nito na anak siya ni Jose na isa lamang tao. O kung ano ang ginawa ng Pentecostal, inangkin lamang siya bilang isa sa 3. Alam ko na masakit yun. Isa sa 3. Subalit siya lahat ng 3 sa iisa. Hindi siya isa sa 3. Subalit ang Pentecostal, siya ay ang anak ng Ama, ng Espiritu Santo, saka pa, naku. Subalit ang tunay na totoong salita ay nagsasalita ng tuwiran at nagsabi, hindi sila 3, iisa sila. Amen. Hindi nyo ba alam ang salita ng Diyos? Gawin itong hindi sila 3, kundi isa. Pansinin nyo, wala nang magiging tagapagdala pa ng mga inang iglesia, mga denominasyon, pagkatapos nitong tagapagdalang talukap. Sapagkat pagkatapos ng talukap ay wala na. Wala nang nalalabi sa panahong iyon, kundi ang butil na lamang. Tama ba? Tiyak na ang butil na. Kailangan ito'y kauri ng nabaon sa lupa. Ni Jesus Kristo na siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Isang espiritu na dumating sa nobya upang gawin ang ganon ding mga bagay na kanyang ginawa. Kita nyo? Ito'y ang pagpapalabas na muli ng butil. Ang salita, bagamat bata pa, ay nagsalita para sa sarili nito. At hindi nyo
ba alam na dapat akong nasa gawain ng aking ama? Hayun ang sikreto ng mensahe ngayon. Sadyang tumpak ang gawain ng Ama. Ano ba ang gawain ng Ama? Maiisip niyo ba kung ano ang gawain ng Ama sa Kanya? Ang tuparin kung ano ang sinabi ni Isaias, isang birhen na maglilihi. Papangyarihin kung ano ang sinabi ni Isaias muli. Lulukso ang pilay na parang usa, at ang lahat ng mga bagay na ito ay mangyayari. Katulad ng sinabi ni Moises, palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo na gaya ko. Gawain iyon ng Ama na tuparin ang salitang iyon. Bueno, kung dumaan iyon sa pamamagitan ng mga tangkay na iyon sa kanila ng mga babaeng natural, ano pa kaya dito sa mga tangkay nitong mga espiritual na babae na iglesia? Ang ibig sabihin ng mga iglesia ay mga babae. Ang mga babae ay nangangahulugang mga iglesia pala. Tama ba? Kung ganoon, ay ano nga ba ito ngayon? Dapat tayong nasa gawain ng Ama. Ang trigo ay hihiyaw, ang butil. Siya nga po. Ano ba ang dapat nitong gawin? Pagtibayin ang Malakias 4. Pagtibayin ang Lucas 17:30. Pagtibayin ang mga Hebreo 13:8. Pagtibayin ang San Juan 14:12. Pagtibayin ang lahat ng kanyang salita. Pagtibayin ang mga Hebreo, ibig kong sabihin, Apokalipsis, ang ika-10 kabanata, ang tungkol sa pagbubukas ng 7 selyo at ng mga hiwaga ng Diyos, maging ang sabinhi ng serpiente at lahat na ay mahahayag. Ang pag-aasawa at diborsyo at lahat ng iba pang mga hiwagang ito na itinago sa ilalim ng mga haligi sa loob ng matagal na panahon mula sa mga teologo at iba pa. Ngunit ito na ngayon ang panahon. Iyon ang gawain ng Ama. Palagay niyo ba itatanggapin nila iyon? Gusto nilang maging kagalang-galang at sinasabing, hindi iyon itinuturo sa amin ng aming denominasyon, ngunit itinuturo ng Biblia. Siya nga, pinapatotohanan ito ng Diyos na totoo. Iyak, ito nga, ay ginagawa ng ganap ang kapanahonang ito, kung kailan ang 7 selyo, o pinatutunayan lamang na ang mga denominasyon ay naging mga tagapagdala lang, na iyon ay isa pa sa mga gawain ng Ama, upang magpatunay, at ang gawain na ngayon ng Ama ay ang ipakita sa inyo na ang mga denominasyon na yan ay hindi sa Kanya. Ang mga yan ay mga gawang taong sistema na itinatanggi ang salita. Tama. Pansinin niyo. Sasabihin niyo, bueno, si Maria, ang dakilang birhen. Sa krus, hindi niya ito kailanman tinawag na ina. Tinawag niya itong babae, tagapagdala, hindi ina. Kita niyo? Totoo. Tagapagdala nga ito ng salita, ngunit hindi ito ang salita. Siya ang salita. Pansinin niyo rin na hindi kinilala si Maria sa muling pagkabuhay na kasama niya. Siya'y namatay at nabuhay na muli sapagkat siya ang salita. Tagapagdala lamang si Maria. Namatay ito at naroon pa rin sa libingan. Siya nga. Kaya isa lamang itong tagapagdala, hindi kanyang ina, hindi Diyos. Isa lamang itong tagapagdala na gaya ng mga iglesia. Siya nga, ipinapakita na tagapagdala lamang ito, hindi ang salita. Magtatapos na tayo sa pagsasabi nito. Pentecostal na mga lawin. Hopping around like vultures. Palukso-lukso na katulad ng mga buitre. Nakikibahagi sa sanlibutan katulad ng ginagawa ng iba pa sa kanila. May anyo ng kabanalan na sapat na para madaya ang mismong mga hinirang kung maaari. Subalit tinatanggihan ng kapangyarihan nito katulad ng sinasabi ng propeta rito. Isang perpektong halimbawa ng sinabi ng salita ng Diyos na mangyayari nga sa mga huling araw, isang kapanahunan ng iglesia ng Laodicea. Hubad, bulag, maralita, dukha, aba, at hindi alam yun. Nagpapahayag na malaki siya at mayaman. Hindi nangangailangan ng anuman. At hindi alam na nagbago na siya mula sa pagiging isang lawin, isang kawangis na kapatid ng isang propeta, upang panatiliin na tuwid ang salita ng Diyos. Siya ay naging isang buitre na at pinapakain ng kanyang mga tao ng mga patay na eklesyastikong kuneho. Tama ngang talaga. Gumising na kayo. Naku, papaano niyo pa aasahan na maging kabilang o mga tagapagmanang kasama ng mga agila kung may ganyang mga bagay sa dakilang oras na ito, kung kailan malapit na ang pag-agaw? Kristiyano. Mananampalataya. Kung hindi pa kayo naging lubos na mananampalataya, patuloy kang dumalo sa mga pagtitipon ng kaunting panahon pa. Maaari ba? May isang bagay tayo rito na naniniwala akong gusto ng Panginoon na malaman nyo. Lumalalim na ang gabi. Hindi na ako pwedeng magtagal pa. Kailangan ko nang magtapos. At marahil ay magtatapos na bukas ng gabi. Ngunit tingnan nyo, ikot natin ang ating mga ulo sa ilang saglit lang.
Ayaw kong pansinin niyo kung anong gramatika ang gamit ko. Subalit, gusto kong makinig kayo ng sandali lamang sa sinabi ko. Napakalinaw nito na inyong mauunawaan ito. Sigurado ako kung nanaisin ninyo. Kung kayo'y narito ngayong gabi at wala kayong ganitong karanasan, hindi ko sinasabing sasabihin niyo, sumayaw ako sa Espiritu, lumundag-lundag. Oo, ginagawa rin iyon ng mga lawin. Katulad lang ng mga uwak at ng mga buwitre. Hindi iyon ang itinatanong ko. Ano ba ang kinakain nyo? Saan nyo ba kinukuha ang pang-araw-araw ninyong pagkain? Saan ba kayo kumakain? Mula ba sa salita ng Diyos? O sa isang matagal ng patay na hayop na ginamit noon na maraming taon na ang nakararaan? Ang inyo bang karanasan maging ngayong gabi ay sa isang bagay na inyong pinulot maraming taon na ang nakararaan? O sariwa ba ito at bago ngayong gabi, bagong mana na kauhulog lang mula sa langit? At ito ang ipinapakain ninyo sa inyong kaluluwa, naghihintay sa kinabukasan para sa isang bagay na mabutit mas mainam? Kung hindi kayo ganoon, ngayon na nakayukod ang inyong ulo at nakapikit ang inyong mga mata, at ang inyong mga puso'y nakayukod, tanungin niyo ang inyong sarili ng sinserong tanong na ito, at hindi sa akin, kundi sa Diyos. Maaari niyo bang itaas ang inyong kamay bilang isang testimonya sa pagsasabi ng ganito? Diyos, ihanda mo po ang aking kaluluwa at ang aking espiritu, nang sa gayon, ang tanging kakainin ko ay salita ng Diyos lamang. Maaari niyo bang itaas lamang ang inyong kamay, sabihing, pagpalain kayo ng Diyos, pagpalain kayo ng Diyos. Hindi ko alam ng sadyang eksakto kung ilan ang naririto na meron tayo ngayong gabi. Mahina akong magtantiya ng bilang ng mga tao. Subalit, masasabi ko na hindi bababa sa isang bahagi ng 3 o higit pa ang nagtaas ng kanilang mga kamay, na gusto nila ng nakahandang mga kaluluwa. Alalahanin natin sa panalangin ngayon habang iniyuyukod natin ang ating mga ulo. Minamahal na Diyos, may pananagutan lamang ako sa pagsasabi ng salita at sa pamamagitan nitong maiiksing simpleng mga talinghaga, maliliit na pagtitipo, nakikita ng mga tao ng isa ay hindi magiging tagapagmana kasama ng isa pa. At alam namin na sa mga huling araw ay may mga taong aagawin pataas sa kalangitan. At ang iba sa kanila ay naririto pa kapag dumating na si Jesus. At hinihintay namin siyang dumating maging ngayong gabi. At iniisip ko na 30 o 33 taon na ang nakararaan. Ay nakaluhod ako noon dito marahil ng ganitong oras ng gabi, bandang alas 9 o alas 10. Nagdarasal para sa isang ama na naliligaw ng landas. Ngayong gabi, Panginoon, ako'y nananalangin para sa maraming mga ama, maraming mga ina, at mga kapatid na lalaki't babae. Maaari po bang ikaw ay mahabag, mahal na Diyos? Huli na para sa aking tatay na gumawa ng anumang bagay tungkol dito. Lumipas na siya sa mga hangganan ng buhay na ito. At hindi na magtatagal, Panginoon. Kaming lahat ay dadaan sa landas na iyon. Ako rin ay kailangang tahakin ang daang iyon. Bawat lalaki at babae, batang lalaki o batang babae, na narito ay kailangang tumahak sa daang iyon. At mananagot kami para sa ginagawa namin sa salita ng Diyos. Gaano kaliit nagmistula ang taong iyon sa mata ni David noong dinuduraan siya nito. Gaano kaliit ang magiging palagay sa mga taong iyon na dumura kay Jesus na salita kapag siya'y bumalik ng muli at sa mga umulos sa kanya. Gaano kaliit ang mararamdaman ng mga tao na makakalakad palayo mula rito at nakikita na nga maging hindi lamang sa kung anong mga dakilang salitang Griego at iba pa, kundi sa mismong kalikasan na itinuturo sa amin ang Diyos na lumikha. Nakikita ang mga tagapagdala ng salita at nakikita ang salita mismo at nalalaman ang oras na kinabubuhayan namin at ang panahon ng tag-ani ay narito na. Minamahal na Diyos, huwag mo kaming hayaang tumalikod dito para sa kung anong kahangalan ng sanlibutan, kundi hayaan kaming tanggapin siya ngayong gabi ng buong puso namin. Panginoon, likhain mo po sa akin ang isang mabuting espiritu, ang espiritu ng buhay upang aking masampalatayanan ang lahat ng iyong mga salita at tanggapin si Jesus na salita. Ang siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman, at manampalataya ngayon sa bahaging itinalaga sa kapanahunan ito. Ipagkaloob mo po ito, Panginoon. Hinihiling ko ito sa pangalan ni Jesus. At ngayon ay tatanungin ko ang bawat isa sa inyo, yamang kayo'y naririto at pinag-iisipan ito ng tunay na tapat. Wala kaming iglesia para salihan ninyo. May bautismuhan kami roon para mapagbautismuhan. Marami sa mga nagsisampalataya ay nabautismuhan. Kung hindi pa kayo nabautismuhan sa bautismong Kristiyano, hindi nangangahulugan iyon ng pagbibisik, pagbubuhos. Ang ibig sabihin nun
ay paglulubog, hindi sa titulo ng Ama, Anak, Espiritu Santo, kundi sa pangalan ni Yesus Kristo. Katulad ng pagkabautismo sa buong iglesia noon, hanggang noong ipinakilala ng simbahang Katoliko, noong 303, ang tatlong Diyos at tatlong anyo ng bautismo, sa isang tatluhang titulo. Kung hindi pa kayo nagkakaroon yan, bukas ng umaga ng alas 10, ay may mga damit at gayong mga bagay na naghihintay sa inyo roon. Maaari ba kayong lumapit at makiisa kay Yesus Kristo? Hindi sa amin. Wala kaming iglesia, maging dito para pangalagaan kayo. Magsimba kayo sa anumang iglesia na gusto nyo, saan man ang pinanggalingan ninyo. Subalit, pakiusap, manampalataya kayo sa salitang ito. Sinasampalatayanan nyo ba ito? Magsabing, Amen. Pagpalain kayo ng Diyos. Gawin nawa ninyo. Kung may anumang bagay kaming maitutulong sa inyo, narito kami para gawin yon. Ngayon, alam ko na may mga may sakit dito. Naubusan na tayo ng oras ngayong gabi para sa isang linya para sa pagpapanalangin. Marahil magkakaroon din tayo nito gayon paman. Gusto ko na ang bawat isa sa inyo ay gumawa ng isang bagay para sa akin. Nakaupo kayo malapit sa isang tao. Ipatong ninyo ang inyong kamay sa taong yan. At walang pag-aalinlangan na ipinapatong ninyo ang inyong kamay sa isang agila. Marahil ay isang agila na kumakain ng kung anong pagkain ng buitre sa kung saan. Tapos nagsawa na siya rito. Ayaw na nila iyon. Gusto na nilang lumabas mula rito. Sila'y sawa na at nasusuya na rito. Narito ngayong gabi at nakikita kung ano talaga ang makakain ng mga agila. Ang salita at may buhay na Kristo na nabubuhay sa gitna nila. Ipinakikita ang kanyang sarili na buhay, nananatili pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ayaw nilang maging tagapagmanang kasama ang mga talukap, susunugin ang mga yon. Lahat ng mga dayami at mga gayong bagay ay susunugin. Ang makinang pang-ani ay parating na para pitpitin ang trigo palabas. Gusto ninyong maging trigo. May ilan sa kanila na may sakit. Ang ilan sa kanila ay may pisikal na karamdaman. Gusto kong manalangin ka, agila. Ipanalangin mo ang iyong kapatid na lalaki, kapatid na babaeng agila riyan, habang ipinapanalangin ko kayo rito. Nawa ang Espiritu ng Diyos ay sumainyo. Tandaan nyo, ang ibinibigay ko sa inyo ay ang pagkain ng mga agila, ang pangako ng Diyos. Ang tawag niya sa kanyang mga propeta ay mga agila. Tinatawag niya ang kanyang sarili na isang agila. Siya'y ang Jehovah na agila. At habang nakapatong ang inyong mga kamay sa isa't isa, manalangin kayo para sa kanila. Our Heavenly Father, Aming makalangit na Ama, sinabi po ng iyong salita na ang huling atas na ibinigay mo sa iyong iglesia ay humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo. Ang pangkalahatang mga utos. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Lalakip ang mga tandang ito sa magsisisampalataya. Magpapalaya sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Kung makainom sila ng bagay na nakamamatay, sa anumang paraan ay hindi makasasama sa kanila. Kung sila'y makahawak ng mga ahas, hindi makapananakit sa kanila ang mga iyon. At kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, sila'y magsisigaling. O agilang Jehovah, pakainin mo po ang iyong mga inakay ngayong gabi sa salitang iyon, Panginoon. Sila'y nangangailangan. Yan ang pagkain na kailangan nila. Yan ang kailangan nila, ang malaman kung ano ang pagkain. Kung ano ang ganito ang sabi ng Panginoon. Ipinangako mo po, kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa isa't isa, na sila'y magsisigaling. O Panginoong Diyos, alisin mo po ang lahat ng mga pag-aalinlangan at mga makabuitring kaisipan mula sa amin ngayon. At taimtim kaming kakain ng pagkain ng agila ng salita ng Diyos. Hayaan na ang bawat karumaldumal na espiritu na nasa mga taong ito, bawat espiritu ng pag-aalinlangan, bawat espiritu ng takot, bawat makadenominasyong pagkiling, bawat bisyo, bawat karamdaman, bawat sakit na nasa mga tao ay magsilisan. Sa pangalan ni Yesus Kristo, lumabas nawa ito sa grupong ito ng mga tao at lumaya nawa sila magmula ngayong oras na ito upang makain nila ang pagkain ng mga agila na sinasampalatayanan naming ihahatid mo po sa amin sa buong linggong ito, Panginoon, na binubuksan ang mga selyo na iyon at ipinapakita sa amin ang mga hiwagang iyon na naitago mula pa noong pagkatatag ng sanlibutan, katulad ng iyong ipinangako. Sila'y sa iyo, Ama, sa pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Lahat ng sumasampalataya at tumatanggap, magsitayo kayo, sabihin nyo, sumasampalataya ako, tinatanggap ko, na kung ano ang ipinangako sa akin ng Diyos, ay tinatanggap ko.
Pagpalain kayo ng Panginoon. Yan ay napakainam. Bawat tao ay nakatayo. Mabuti yan. Isang tipa, I love Him. Awitin natin ang awiting ito sa Kanya kung gayon. I love Him because He first loved me. Sabay-sabay ngayon. Kung ganoon nga, itaas natin ang ating mga kamay. Hindi ba't kalugod-lugod siya? Magkamayan tayo sa isa't isa. Kapatid na lalaki na agila, umikot ka lang. Kapatid na babae, magkamayan kayo habang inaawit natin ito. I love Him. Kapatid na agila, kapatid na agila, kapatid na agila, na ibinabahagi ang salita. Charlie, kumusta ka? Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Masaya ako makita ka. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid. Pagpalain ka ng Diyos, kapatid na agila. Pagpalain ka ng Diyos. On Calvary. Itaas natin muli ang ating mga kamay sa Kanya. At ginawa niya kayong agila. Papaano malalaman ng sanlibutan na mahal niyo si Jesus? Kapag nagmamahalan tayo sa isa't isa, ganun na ang sanlibutan. Kita nyo? Nakikita ng Diyos ang inyong pananampalataya. Nakikita naman ng sanlibutan ang inyong kilos. Mahalin ninyo ang isa't isa ngayon. Maging mabuti kayo sa isa't isa. Makipag-usap sa isa't isa. Maging matiisin sa isa't isa. At anumang karagdagang mga pagtuturo na maibibigay namin, bautismo, paghahangad sa banal na Espiritu. Wala tayong anumang mga silid dito para magawa iyon. Nauunawaan nyo. Ang pagtawag sa may altar, kung nahikayat kayo ng Diyos na tama nga ito, na si Jesus Kristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman, at gusto ninyong makiisa sa Kanya, pumunta kayo at magpabautismo sa Kanyang pangalan bukas. May mga kalalakihan doon para sabihin sa inyo ang gagawin. Anumang bagay na magagawa namin para makatulong sa inyo, ay gagawin namin iyon. Kayong mga nasa telepono ngayon, sa Tucson, sa dako ng California, diyan sa may silangan, itaas nyo ang inyong mga kamay, diyan sa purihin siya. Sino ba ang magpapauwi? Ngayon, hanggang bukas ng gabi, ibinibigay ko na sa inyo si kapatid na Neville, ang ating pastor.